Noong unang napansin ni Lyra na iba ang tunog ng tarangkahan nila tuwing umaga, hindi niya agad naisip na may ibig sabihin iyon. Inisip lang niya na baka lumuwag na naman ang bisagra dahil ilang linggo nang hindi inaasikaso ni tatay ang mga bagay na kaya namang ipaubaya sa susunod na Sabado, sa susunod na suweldo, sa susunod na may oras. Pero nang sumilip siya mula sa bintana ng kusina at makita ang bagong kadena na kulay dilaw, makintab pa, at ang mas maliit na susi na nakasabit sa pako sa tabi ng poste, ay wala na sa dating lagayan. Doon siya napatigil ng bahagya, hawak pa ang sandok na may mantika ng longganisa. At ang unang pumasok sa isip niya ay hindi sino ang bumili, kundi bakit hindi niya alam. Kay kuya mo yan, sabi ni nanay nang mapansin ang tingin niya, payak ang boses, abala sa paghiwa ng kamatis na parang ordinaryong bagay lang ang lahat, nagpalit siya kahapon. Maluwag na raw kasi. Hindi sumagot si Lyra. Marami namang bagay sa bahay ang matagal ng maluwag mga tornilyo ng cabinet, pinto ng CR, hawakan ng bintana sa sala, pati usapan ng magkakapatid na kapag may nasasabi ang isa, may ibig sabihin na agad na hindi dapat tanungin ng diretsahan, pero hindi lahat pinapalitan ng walang sabi. Sa labas, nakaparada ang kulay abong van ni Noel, ang panganay, mas malapit kaysa dati sa gulayan ni nanay. Halos sumasayad na ang likod sa bakod na kawayan na si tatay mismo ang nag-ayos noong isang tag-init. Sa passenger seat nakapatong ang helmet ng anak niyang si Inigo, at sa likod may dalawang kahon ng tiles, siguro tira sa pinapagawa nilang extension sa bahay nila sa kabilang barangay. Hindi naman bago na pumapasok si Noel sa bakuran. Simula nang lumakas ang kita niya sa hardware at maliit na trucking, mas madalas na rin siyang dumaan, nagdadala ng sako ng bigas, minsan ng gatas, minsan ng sobre para kay nanay na hindi na binibilang ng malakas, pero ipinapasok sa dulo ng aparador. May bahagyang yabang sa kilos na akala mo hindi niya napapansin. Ang bago ay ang paraan ng pagpasok niya ngayon, parang hindi na siya bumibisita. Parang may binubuksan siyang pag-aari. Nang dumating siya, dumiretso siya sa kusina, humalik sa noo ni nanay, tumango kay tatay na nagbabasa ng dyaryo sa may bintana, tapos tiningnan si Lyra ng mabilis lang, iyong tingin na may lambing pa ring natitira dahil kapatid. Pero may sukat na, may ulat na. Nakaalis na si Dina, tanong niya. Maaga ang klase, sabi ni Lyra. Si Dina ang bunso, guro sa private school sa bayan, at sa tatlo, siya ang paborito ng lahat kapag may bisita dahil marunong ngumiti sa tamang pagkakataon at magsuot ng maayos kahit pagod. Saan mo nilagay yung dating susi? Tanong ni Lyra, parang hindi iyon ang talagang gusto niyang itanong. Akin na muna, sagot ni Noel habang kumukuha ng tasa. Dami nang nakakapasok dito. Delikado. Lalo na't may mga gamit si tatay sa bodega. Sandaling tumahimik ang kusina. Ang bodega na tinutukoy niya ay hindi naman tunay na bodega, kundi ang lumang silid sa likod ng bahay na pinaglalagyan ng sako ng feeds noon, ng mga kahoy, ng electric fan na sira, at ng mga gamit na hindi maitapon dahil baka may paggagamitan. Ano bang gamit? Tanong ni Lyra, at narinig niya sa sarili niyang boses ang tunog ng panunumbat kahit hindi pa naman dapat. Mga papeles, receipt, kung ano-ano, sabi ni Noel. Saka mas maganda ng maayos, maayos. Iyon ang salitang madalas gamitin ni Noel kapag may gustong baguhin na hindi niya gustong tawaging paghawak. Maayos ang paghihiwalay ng gastos, kaya siya na raw muna sa kuryente para may isang tao lang na masabihan ng Meralco. Maayos na ilagay ang pangalan niya sa permit ng tindahan ni tatay, dahil siya naman ang tumutulong kumuha ng paninda. Maayos na sa kaniya na lang dadaan ang usapan sa pagrerenta sa maliit na pwestong nakaharap sa kalsada, dahil busy raw si tatay sa garden at si nanay madaling malito sa presyo. Walang tahasang masama roon, sa totoo lang, maraming beses ding gumaan ang buhay dahil sa kaniya. Pero sa pamilyang tulad nila na hindi sanay magsabi ng huwag kang magmadali, huwag kang masyadong umasta, huwag mong ilagay sa anyong normal ang mga bagay na hindi na pag-uusapan. Ang salitang maayos ang nagiging kumot na manipis, natatakpan ang isang bagay, ngunit kita pa rin ang hugis sa ilalim. Maluwag nga naman talaga ang tarangkahan, sabi ni tatay nang hindi inaalis ang tingin sa dyaryo, pero napansin ni Lyra na hindi niya binabaliktad ang pahina. Ganyan si tatay kapag ayaw niyang magmukhang pumapanig, magdaragdag siya ng pahayag na pwedeng pabor sa lahat, at kung sino ang may kailangan ng kumpiyansa, ay siya ang kukuha ng lakas doon. Nagsali ng kape si Noel, kumatok ang kutsara sa tasa, at sa maliit na ingay na iyon ay parang may nagbago sa umaga, hindi sapat para tawaging pangyayari, pero sapat para maalala ni Lyra buong maghapon. Sa palengke, habang pumipili siya ng galunggong at pinapakinggan ang tindera na paulit-ulit ang kwento tungkol sa manugang niyang hindi marunong mag-abot ng bayad sa jeep,
Bumabalik-balik sa isip niya ang kadena sa tarangkahan. Sa opisina ng cooperative kung saan siya nagtatype ng loan forms at nagsasaayos ng remittance ng mga miyembrong may anak sa abroad, mali ang nailagay niyang date sa dalawang voucher. Bagay na hindi karaniwan dahil sa 3 taon niya roon, ay kabisado na niya ang kilos ng bawat numero sa daliri. Sa hapon, nang bumuhos ang maikling ulan na parang naisipan lang ng langit, pinanood niya ang putik na dumadaloy sa gilid ng kalsada, at hindi niya maipaliwanag kung bakit mas magaan sana kung lantaran ang problema, kung may sigawan, kung may malinaw na paghahabol ng pera, kung may direktang sabi na gusto ko ang bahaging ito, akin na ang pasanin na ito, sa akin kayo makinig, kesa iyong ganito, na isang susi lang ang nawala sa dating pako at para bang lahat ay inaasahang umayos na lamang sa bagong ayos. Pag-uwi niya kinagabihan, nadatnan niya si Dina sa sala. Nakataas ang paa sa monoblock habang gumugupit ng mga colored paper para sa bulletin board. Nagpunta si kuya kanina ulit, sabi nito na parang chismis lamang sa kapitbahay. Bakit? May kinausap daw si tatay tungkol sa pwesto sa harap. Iyong dating vulcanizing, baka parentahan. Tumigil si Lira sa pagtanggal ng sapatos. Parentahan kanino? Umangat balikat si Dina. May kakilala raw si Ate Mae. Gusto magbukas ng water refilling pick-up point. Si Ate Mae ang asawa ni Noel, magaling manamit, mabango lagi kahit tanghali, at may paraan ng pagsasalita na parang lagi siyang may kausap na mas importante sa kaharap niya. Hindi naman tahasang masama ang ugali, pero marunong siyang gumawa ng pabor na may hindi sinasabing kasunod. May nagtanong ba sa atin? Tanong ni Lira. Bakit tayo tatanungin? Balik ni Dina, at bumalik sa paggupit, pero may maliit na ngiti sa gilid ng bibig niya na hindi masabi kung pang-aasar o pang-depensa. Bahay ni nanay at tatay to. Bahay nila habang buhay pa sila, sabi ni Lira. At kahit ganon, hindi ba pwedeng sabihin man lang, napatingin si Dina sa kaniya, ate, lagi ka na lang parang may inaagaw sayo. Minsan sa isang pag-uusap, may salitang dumarating na huli na para pigilan pero maaga pa para pagbayaran, at naramdaman iyon ni Lira sa dibdib. Hindi dahil bago ang sinabi. Bata pa lang sila, iyan na ang posisyon na ibinibigay sa kanya ng hindi tahasan. Siya ang mahigpit, siya ang mapagbilang, siya ang may listahan sa isip ng sino ang kumilos at sino ang hindi. Si Noel ang maaasahan sa malalaki, si Dina ang madulas pakisamahan, at si Lira ang hindi nakalilimot. Noong mga panahong iisa pa ang baon nila sa school at si nanay ay nagtatabi ng barya sa lata ng biscuits, siya ang laging huling bumibili sa kantin dahil gusto niyang umabot para bukas. Noong college, siya ang umiiwas sa tricycle at naglalakad kahit tirik ang araw para hindi dumagdag sa padala ni tatay. Nang makapagtrabaho si Noel at magsimulang mag-abot ng mas malalaki, natural na mas maraming napapansin sa kaniya. Hindi naman iyon kasalanan ng kahit sino. Pero may mga bagay na hindi kasalanan at gayon paman ay nag-iiwan ng ugat sa loob. Hindi yon ang sabi ko, mahina niyang tugon, basta parang, hindi niya tinapos. Ayaw niyang marinig ang sarili niyang parang inaapi na naman, kahit hindi pa naman. Kumaluskos ang colored paper. Wala namang desisyon pa, sabi ni Dina. Mas mahinahon na. Nagsisimula pa lang magtanong si kuya, tsaka practical din kung may kita yung pwesto kaysa nakaimbak lang ang mga lumang yero. Practical. Isa pang salitang nakabihis ng maayos. Sa hapunan, hindi binanggit ni Lira ang upahan. Kumain sila ng ginisang upo at pritong tilapia habang si nanay ay nagkukwento tungkol sa kapitbahay nilang, si Aling Mercy, na muling nagpabingo sa covered court kahit may utang pa raw sa tindahan. Tawa si tatay, kibit balikat si Dina. At si Lira ay nag-abot ng sawsawan nang hindi nagsasalita. Naisip niyang baka totoo rin naman ang sinasabi ng lahat, bahay ito ni nanay at tatay, anumang pasya nila ay pasya nila. Ngunit iyon nga ang hindi malinaw. Ang mga desisyon sa bahay nila ay bihirang manggaling ng buong buo sa iisang bibig. Dumarating ang mga iyon na para bang kusa na lamang lumitaw sa lamesa, gaya ng bagong kurtina na dala ni Ate Mae, gaya ng electric fan, na biglang nasa kwarto ni tatay na si Noel pala ang bumili, gaya ngayon ng bagong kandado na si Noel ang nagpakabit, pero para sa seguridad ng lahat, wala kang matatawag na masama, pero kapag pinagsama-sama, may anyo. Kinabukasan ng linggo, mas maaga siyang nagising dahil sa kalansing ng mga bote sa may harap. Paglabas niya, may dalawang lalaki nang sumusukat sa pwesto sa may tapat ng kalsada, bit-bit ang metro at maliit na notebook. Nakatayo si Noel sa tabi nila, nakasuksok ang isang kamay sa bulsa, habang si Ate Mae ay nasa lilim ng santol, na may dalang tumbler at payong kahit maaga pa. Si tatay ay nakaupo sa bangkong kahoy, tahimik,
at si nanay ay may hawak na tabo ng tubig para sa mga tanim. Magandang umaga, sabi ni Ate Mai nang makita siya, iyong ngiti na may halong lambing at pagtanaw sa narating. Ginising ka ba namin? Ano to? Tanong ni Lira, at alam niyang pangit pakinggan ang diretsyo, pero hindi na niya kayang paikutin. Sinusukat lang, sagot ni Noel. Para may idea sa renta. Kanino? May kakilala nga si Mae, hindi pa sure, tinitingnan lang. Tumingin si Lira kay tatay. Tay, papaupahan niyo na. Nagkibit balikat si tatay na para bang siya pa ang nahihiya sa tanong. Tingnan lang naman, sayang din ang pwesto. Wala na rin namang gumagamit, ginagamit yon ni nanay sa mga paso. Maililipat ang paso, sabi ni Ate Mae nang napakadali, at iyon ang unang sandali na gusto talagang matawa ni Lira. Hindi sa tuwa kundi sa pagkilabot sa gaan ng salita. Maililipat ang paso, maililipat ang mesa, maililipat ang gamit, maililipat ang usapan. Maililipat marahil, kung darating ang panahon, kahit ang alaala ng sino ang unang nagwalis sa tapat, sino ang naiwan sa bahay tuwing may bagyo, sino ang nagpupuyat sa tabi ng ilaw na humihina, dahil hindi pwedeng sabihing kailangan ng palitan ang bubong, dahil baka sabihing reklamo na naman, sana sinabi niyo man lang kahapon na may pupunta. Lira, sabi ni Noel, at pagkarinig niya sa pangalan niya mula kay kuya ay laging may dalawang posibleng susunod, pangaral o pakiusap. Tinitingnan pa lang nga, wala pa namang kontrata, pero may tao nang nagsusukat. Paano malalaman ang renta kung walang sukat? Humigpit ang hawak ni Lira sa pinto. Naisip niyang kapag nagsalita pa siya ay lalabas na maliit ang pinagtatalunan, at kapag tumahimik naman siya, ay para niyang inamin na tama ang daloy ng lahat. Sa likod niya, dumaan si Dina na bagong ligo, basa pa ang buhok, at sinulyapan lang ang eksena bago ngumiti kay Ate Mai. Ate, ang aga niyo. May lakad kasi kami mamaya, sagot ni Ate Mai, para isang punta na lang. Hindi na sumali si Dina sa usapan, kumuha siya ng walis tambo at nagwalis sa may kusina, ngunit napansin ni Lira na paminsan-minsan ay sumusulyap ito, para bang may gustong magsabi ng huwag kang magsimula, pero ayaw ding siya ang magsabi. Natapos ang pagsukat, nag-usap-usap ang mga lalaki at si Noel, at bago sila umalis ay narinig ni Lira ang isang numero na ibinulong ng bahagya 12 na maaaring renta bawat buwan o sukat sa lapad. At lalo lang siyang nainis sa sarili dahil hindi niya alam kung bakit mahalaga sa kanya iyon. Pagkaalis ng lahat, tumulong siya kay nanay ilipat ang mga paso. Ang mga paso ay may iba't ibang laki. May ilan na paso talaga at may ilan na galing sa lumang lata ng pintura at ice cream tub na tinadtad para may butas sa ilalim. Habang binubuhat niya ang malapot na paso ng kalamansi, naramdaman niya ang bigat ng simpleng bagay na matagal nang nasa isang lugar. Dito na lang ba, Nay? Tanong niya. Kahit saan anak, sagot ni nanay, basta naarawan pa rin. Hindi iyon sagot sa tanong na gusto niyang itanong, pero ganoon naman madalas kay nanay, hindi siya umiiwas. Marahil sanay lang siyang ang mga desisyon ay hindi pinipilit magpakilala. Gusto niyo ba talaga iparenta? Tanong ni Lira pagkaraan. Naghugas ng kamay si nanay sa poso. Tumingin sa naiwang bakas ng lupa sa semento, saka nagsabing, kung may dagdag sa bahay, mabuti rin. Mahal ang bilihin. Pero bakit parang si kuya ang nagdedesisyon? Tahimik sandali si nanay. May tumilaok sa likod bahay. Sa kapitbahay, may batang pinapapasok sa loob dahil mainit na. Mas mabilis kumilos ang kuya mo. Sabi niya. Ikaw kasi, gusto mo laging malinaw muna ang lahat bago gumalaw. Masama ba yon? Hindi masama. Pinisil ni nanay ang dulo ng tabo. Nakakapagod lang minsan. Masakit ang simpleng totoo kapag hindi mo mapabulaanan. Nagpigil si Lira. Hindi siya galit kay nanay. Sa totoo lang, sa lahat ng nasa bahay, si nanay ang pinakakaunti ang pagkukunwari. Kapag may sama ng loob ito, lalabas sa pagkabagal ng pag-abot ng platito o sa hindi pagsagot agad sa tanong. Kapag pagod, uupo lang sa may hagdan at titingin sa malayo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi alam ni Lira kung saan ilalagay ang sarili niyang pakiramdam. Mabilis kumilos si Noel, totoo. Gusto niyang malinaw muna ang lahat bago gumalaw. Totoo rin. Pero kailan naging katumbas ng kabagalan ang pagnanais na masabihan? At bakit pakiramdam niya ay sa bawat katotohanang binibitawan sa bahay nila, siya ang laging nagiging sagabal sa daloy dahil hindi siya marunong magkunwaring sapat na ang kaunting paliwanag. Pagdating ng hapon, dumating si Noel na may dalang 2 supot ng mangga at isang sobre para sa kuryente. Ibinigay niya iyon kay nanay sa harap nila, at hindi iyon malaking eksena, hindi pagyayabang, ngunit may mga kilos na hindi na kailangan ng salitang tingnan ninyo ako, dahil ang oras at paraan ng pag-abot ay sapat ng paalala.
Advance na rin ako sa tubig next week, sabi niya. Baka mahuli na naman. Hindi naman nahuli noong nakaraan, sagot ni Lyra bago niya napigilan ang sarili. Tumingin si Noel, hindi masama ang tingin, mas pagod kaysa ano paman. Sinasabi ko lang, parang may parinig ka. Lyra, isang salita lang ulit, pero ibang tono. Mula pagkabata, si Noel ang hindi sumisigaw. Kapag galit siya, lalong bumababa ang boses. Ano bang problema mo? Narinig ni Lyra si Dina na huminga ng marahan mula sa may lababo. Si Ate Mae, nakakapasok lang ng gate, ay tumigil sa pag-alis ng sunglasses. Wala, sabi ni Lyra. At sa mismong sandaling iyon ay alam niyang mali ang sagot dahil kapag sinabi mong wala sa gitna ng ganoon, ang ibig mong sabihin ay marami pero wala kang ligtas na paraan para simulan. Mula kahapon, parang lahat may alam maliban sa akin. Hindi naman sa may alam, sabi ni Noel. Hindi lang kailangang gawing issue bawat galaw. Hindi ba pwedeng maging usapan man lang? Usapan? Noong pinapag-usapan ang bubong, sabi mo pag-isipan muna. Noong sinabing ipaayos ang kanal, sabi mo tingnan muna ang budget. Noong inalok ni Mang Tino ang pwesto sa harap noon, sabi mo huwag magmadali. Hanggang ngayon, ano? Nandyan pa rin ang lumang yero. Di ba tama naman na mag-isip muna? Hanggang ksilan? Tanong ni Noel. At hindi iyon sigaw, mas masakit nga marahil dahil may totoong pagod doon. Habang hinihintay mong luminaw ang lahat, may kailangang kumilos, at ikaw lagi yon. Kung hindi ako, sino? Tahimik ang sala. Ang bentilador ay umiikot ng may gaspang. May tunog na parang sinasakal na huni sa bawat ikatlong ikot. Si nanay ay hindi tumitingin kahit kanino. Si tatay, na kanina pa nasa duyan sa labas, ay biglang naglinis ng lalamunan ngunit hindi pumasok. Naisip ni Lyra na ito ang totoo, hindi ang pwesto, hindi ang kadena, hindi kahit ang renta, kundi iyong pangungusap na matagal nang umiikot sa bahay nila at ngayon lang nagkaroon ng buong hugis. Kung hindi ako, sino? May mga kapatid na hindi na kailangang magnakaw para maiparamdam sa iyo na may utang kang loob sa bawat piraso ng bahay. Sapat na ang paulit-ulit nilang pag-ayos sa mga butas habang ikaw ay nag-iingat sa susunod na tag-ulan. Hindi ko sinabing wala kang ginagawa, sabi ni Lyra. Pinipili ang mga salita ngunit nararamdaman na niyang huli na. Ang sinasabi ko, huwag mong angkinin ang lahat. Angkinin, natawa ng maikli si Ate Mae, hindi sarkastiko kundi parang hindi makapaniwala. Grabe ka naman, Lyra. Tumulong na, nang aangkin pa. Hindi kita kausap, ate. Pero tungkol sa amin ang usapan. Kasi laging tungkol sa inyo ang nagiging desisyon dito. Ay wow, sabi ni Ate Mae, at sa unang pagkakataon ay nawala ang makinis niyang tono. Dahil ba may naiaambag kami? Tama na, singit ni Dina, ngunit marupok ang boses. Ano bang gusto mo? Tanong ni Noel. Humingi ba ako sa'yo? Hindi. Nagpakabit ako ng kandado. Problema. Naghanap ako ng renter. Problema. Nagbayad ako ng kuryente. Problema pa rin. So ano ang gusto mo? Ipaalam sa'yo bawat kilos para kampante ka. Hindi kampante ang gusto ko. Napahinto si Lyra sa sariling sagot, sapagkat ngayon lang din naging malinaw sa kanya. Gusto ko lang na huwag mo kaming gisingan isang araw na parang tapos na ang desisyon. Tumitig sa kaniya si Noel ng matagal. Sa mukha nito ay may nakakapagod na halo ng inis at pag-unawa. Parang gusto nitong sabihin na alam ko ang ibig mong sabihin, pero hindi ko kayang kilalanin dahil kapag kinilala ko, may aaminin din ako. Minsan, sabi nito sa wakas, naghahanap ka ng sugat kahit simpleng hiwa lang. Pagkaalis nila kinagabihan, naiwan ang bahay na parang may mahinang ugong. Hindi na umimik si Dina, si nanay ay naghugas ng pinggan ng mas maingay kaysa dati. Si tatay ay nagsara ng bintana kahit hindi pa naman umuulan. Sa kwarto, matagal bago nahubad ni Lyra ang blouse niya sa trabaho. Naupo siya sa gilid ng kama at napatitig sa aparador na gawa sa plywood, sa lumang salamin na may bahagyang bitak sa sulok, sa kahon ng mga resibo at certificates na hindi naman naaalala ng iba kung bakit niya iniingatan. Sa ibang bahay, marahil tatawagin siyang pikon. Sa kanila, marahil matagal na, ngunit hindi niya maitanggi na may bahaging kumikirot hindi dahil baka maagaw ang bahagi niya sa bahay hindi pa nga naghahati-hati. Buhay na buhay pa ang mga magulang nila kundi dahil sa paraan ng pagliit ng puwang niya sa mga pasyang tungkol sa lugar na ito. Para bang ang ambag lamang na madaling masukat ang siyang may karapatang magsabi kung ano ang praktikal. At ang mga taon ng pananatili, ng pagsundo kay nanay mula sa palengke, ng pag-alala kung saan inilagay ang lumang OR ng lupa, ng pakikinig sa mga alitan na hindi umaabot sa sigawan, ng pag-upo sa sala tuwing brownout para hindi mataranta si nanay sa init ang mga iyon,
ay wala ring bigat kapag inilapag sa lamesa sapagkat walang resibo. Kinabukasan, pumasok siya ng mas maaga sa opisina. Bago mag-alas 9, nag-text si Dina, nagalit si kuya kay Ate Mai kagabi sa kotse. Huwag mo na patulan. Binasa iyon ni Lira ng 2 beses at hindi sumagot. Hindi niya alam kung may ginhawa ba roon o dagdag inis. Sa tanghali, habang kumakain siya ng baon na tortang talong, dumating ang tawag ni nanay. Anak, may hahanapin ka raw bang papel sa aparador? Anong papel? Iyong tax declaration daw ng lote sa harap. Kukunin ni Noel, pakokopya lang. Bakit? Requirement lang daw ng kausap. Sino ang kausap? Yung sa renta, napahawak siya ng mas mahigpit sa kutsara. Nasaan si tatay? Nasa likod, nagdidilig. Bakit hindi si tatay ang magbigay? Sabi ng kuya mo, ikukuha lang ng Xerox, ibabalik din agad. Saglit siyang tumahimik. Hindi niya kayang sabihin kay nanay sa telepono ang buong kaba ng pakiramdam niya dahil alam niyang papangit iyon sa tunog, lalo na sa gitna ng huni ng electric fan ng opisina at usapan ng mga katrabaho tungkol sa 13th month ng asawa ng isa. Nay, huwag mo munang ibigay. Bakit naman? Sabihin mo kapag umuwi ako. Anak, Xerox lang, alam ko, pero huwag mo muna. Narinig niyang huminga si nanay. Hindi malalim, hindi matalim. Iyong hinga ng taong pagod ng mamagitan sa mga bagay na ayaw namang pangalanan ng mga sangkot. Sige, sabi nito, ikaw bahala. Buong hapon ay hindi siya mapalagay. Wala naman siyang ebidensya ng kung anong masama. Hindi rin bobo si Noel para gumawa ng tahasang kabulastugan gamit ang papel ng lote ng magulang nila, ngunit may mga pabor na nagsisimula sa Xerox. May mga proseso na kapag nasimulan mo nang hindi mo namamalayan, saka mo na lang malalaman na may pinirmahan ka pala noon na akala mo ay para lang sa permit, para lang sa assessment, para lang sa reservation. At higit pa sa takot, naroon ang pagkayamot na muling may hinihinging papel nang hindi man lamang siya nasasabihan ng buo. Gayong siya ang nag-aayos ng mga dokumento ni tatay sa lumang expanding envelope na pinapalitan niya taon-taon kapag napupunit ang tahi. Pagdating niya sa bahay, naroon na si Noel, nakaupo sa sala kasama si tatay. May hawak na folder si Noel, at sa ibabaw ng center table ay nakapatong ang tax declaration na may paperclip sa itaas. Nakita ni Lira agad na hindi nasunod ni nanay ang sinabi niya, o marahil mas malakas ang loob ni Noel kaysa sa pakiusap niya mula sa telepono. Buti dumating ka, sabi ni Noel, para hindi na tayo pabalik-balik. Hindi siya umupo, inilapag lang niya ang bag sa silya. Bakit kailangan ang papel? Sabi ko na kay nanay, para lang sa occupancy at proof ng property dimensions. Para saan ang occupancy kung wala pang kasunduan? Kasi hindi naman papasok ang tao ng walang basic docs. Sinong tao? Lira. Ngayong gabi, mas manipis ang pasensiya ng kuya niya, rerenta lang ng pwesto. Hindi bumibili ng bahay. Bakit parang ang dami ng requirements? Kasi ayaw ko yung barabara. Ayaw mo ng barabara pero tayo hindi man lang pinapaalam. Sumabat si tatay, mahina ngunit buo. Pinapaalam naman, anak, napatingin si Lira. Sa tono ni tatay ay hindi galit kundi pagod na rin. Kahapon nang may sumusukat, tanong niya. Noong nasa lamesa na ang papel. Ano ba talaga ang pinagdududahan mo? Si Noel na naman. Sa likod nila, dumating si Dina, huminto sa pinto nang makita ang ayos ng mga tao, saka nagkunwaring may kukunin sa kusina. Wala akong pinagdududahan kung malinaw. Paulit-ulit na malinaw. Hindi malinaw kapag kada tanong ko saka mo lang sasabihin ang susunod. Kasi bawat sagot ko may panibago kang duda. Dahil may panibago ka ring hakbang, hindi niya alam kung sino sa kanilang dalawa ang unang napagod. Marahil pareho sila, dahil sa bahay na iyon, ang pagod ay laging may kasamang hiya, hiya sa magulang, hiya sa kapitbahay na maaring makarinig, hiya sa sariling parabang napakaliit ng pinag-aawayan para umabot sa ganito. Ngunit dahil sa hiyaring iyon, mas tumatagal ang alitan, mas sumisiksik sa mga sulok, mas sumasama ang lasa. Kinuha ni Noel ang papel at itinapik ng marahan sa folder. Alam mo ba, sabi niya, noong 1 taon nang kailangan ni tatay ng pera para sa down payment ng hollow blocks sa likod, kanino lumapit? Hindi inaasahan ni Lira ang liko ng usapan, at lalo siyang tumigas, hindi yon ang pinag-uusapan. Sasagutin ko na, sa akin. Noong kailangan ng pambayad sa overdue na amilyar, sino ang nag-abono? Ako. Noong pinagawa ang kisame sa kusina, sino? Ako rin. Hindi ko sinisingil. Hindi ko ipinagyayabang, pero kapag may ginagawa akong paraan para may pumasok na pera rito, para bang may masama akong balak. Hindi ko naman sinabing masama, hindi mo kailangang sabihin. Sa tingin mo pa lang, alam na.
Totoo iyon at ikinagalit niya lalo, hindi dahil nag-abono ka, ikaw na ang may karapatang magdesisyon ng ikaw lang. Hindi ako nagdedesisyon ng mag-isa. Talaga? Napatingin si Lira kay tatay at nanay, na ngayon ay nakaupo na sa magkatabing silya na parang mga bisitang hindi alam kung paano napunta sa maling bahay. Tay, nay, kayo ba ang kumausap doon sa kausap ni kuya? Kayo ba ang nagpasabi ng presyo? Kayo ba ang nagsabing kunin ang papel? Hindi sumagot agad ang dalawa. Si nanay ang unang nagbaba ng tingin. Si tatay naman ay tumikhim at nagsabing, si Noel ang marunong sa ganyan. Nakakailang marinig ang salitang marunong kapag alam mong ang kahulugan nito sa maraming pamilya ay may oras, may pera, may lakas ng loob humawak, at sa makatuwid ay may pahintulot ding unti-unting pumalit sa tinig ng iba. Marunong hindi ibig sabihin siya na ang may huling sabi, sabi ni Lira, at nang sabihin niya iyon ay napansin niya ang bahagyang pag-angat ng kilay ni Ate Mai. Sa may pinto, kung kailan pala'y tahimik nang nakikinig. Lira, sabi nito, ang hirap sa'yo, lahat ginagawa mong contest, parang laging may tali. Sino ang nagwalis, sino ang nagbantay, sino ang nagsakripisyo. Hindi ba pwedeng tumulong na lang ang may kaya? At hindi ba pwedeng magtanong ang hindi may kaya? Balik ni Lira, aba, hindi ka naman pala nagtatanong. Nag-aakusa ka. Kasi kapag nagtatanong ako, laging parang istorbo. Dahil paulit-ulit, dahil pa iba-iba ang sagot. Tama na, malakas na sabi ni tatay, at sapat na iyon para tumigil ang lahat. Hindi malakas sa sigaw, ngunit sa bahay nila bihira iyong tono, kaya parang may bumagsak na bakal sa gitna ng sala. Nakakahiya na. Dagdag niya. Parang agawan na agad. Buhay pa kami ng nanay niyo. Walang nakasagot. Iyon nga ang pinakamasakit marahil. Ang lahat ng pabilog nilang salita ay kayang gapiin ng isang tuwid na pangungusap kapag nanggaling sa magulang, kahit alam mong hindi nito nilulutas ang mismong ugat. Naramdaman ni Lira ang init sa mata, ngunit pinigilan niya. Ayaw niyang umiyak doon, sa harap ni Ate Mae, sa harap ng folder, sa harap ng tax declaration, na para bang papel lamang, ngunit biglang naging kahalili ng lahat ng hindi nila masabi tungkol sa takot, ambag, pag-angkin, pabor, at kung sino ang tunay na malapit sa sentro ng bahay na iyon. Hindi naman ako nakikipag-agawan, mahina niyang sabi, ayaw ko lang na para bang wala kaming bahagi sa mga usapan. May bahagi kayo, sabi ni nanay, ngunit mahina rin, at sa hinang niyon ay mas naramdaman niya ang kabaligtaran. Umupo si Lira sa wakas, hindi dahil humupa ang loob niya kundi dahil nanghina ang tuhod niya sa pagod. May ilang sandaling ang tunog lang ng kalsada ang narinig tricycle, tawanan ng mga bata, tumatahol na aso sa kabilang bahay. Pagkaraan, si Dina ang nagsalita, maingat na parang dumadaan sa bubog. Baka pwedeng ganito na lang, sabi niya. Kung rerentahan, gumawa ng malinaw na kasunduan. Nakasulat, nakalagay kung magkano, saan mapupunta, sino ang hahawak, ilang buwan, para wala ng isip-isip. Tumango si tatay. Agad, na para bang iyon mismo ang hinihintay niyang madinig sa halip na mga damdaming hindi niya kayang saluhin. Oo, ganon na lang. Sabi niya, nakasulat, fine, sabi ni Noel, pero sa boses niya ay may lamig na hindi pa naroroon kanina. Kung iyon ang kailangan para matahimik, gagawa tayo, matahimik, hindi malinaw, hindi patas, hindi sama-sama. Matahimik lang. Umuwi silang lahat sa kani-kaniyang sulok ng bahay na para bang may naganap na ayos, kahit alam ng bawat isa na naitulak lang ang tunay na laman ng usapan sa ibang araw. Nang gabing iyon, habang pinapatay ni Lira ang ilaw sa kwarto, narinig niya sa labas ang mahinang boses ni nanay at tatay. Hindi niya masapol ang lahat ng salita, ngunit nahuli niya ang pangalan niya, pagkatapos ang kay Noel, pagkatapos ang mahabang katahimikan, na mas mabigat kaysa anumang usapan. Naisip niya, sa unang pagkakataon na malinaw, at hindi na maikakaila, na ang panganib sa pamilya nila ay hindi iyong isang malaking pagtataksil na mabubuking isang araw na may iyakan at habulan, kundi ang mas mabagal na bagay. Ang paraan ng unti-unting pag-aayos ng buhay sa porma ng sino ang may kakayahang gumawa, hanggang isang araw, magugulat na lamang ang mga naiwan na ang lahat ng pintuan ay may bagong kandado na, at hindi mo na matandaan kung kailan ka huling may sariling susi. Kinabukasan, hindi agad bumangon si Lira nang marinig niya ang unang tunog ng walis sa semento sa labas. Karaniwan, si nanay iyon, paatras kung magwalis, banayad ngunit tuloy-tuloy, at sa ibang umaga ay may kasamang maikling pag-ubo ni tatay mula sa may hagdan. Ang dalawang ingay na magkakambal sa bahay na iyon, tulad ng amoy ng sinaing at mantika. Ngunit sa araw na iyon, nakahiga lang siya at pinakinggan ang pagitan ng bawat hagod.
At sa pagitan na iyon ay nandoon pa rin ang bigat ng usapan kagabi. Mas mahina na nga lang kaysa galit, mas nakakaligalig dahil mukhang pwede nang isingit sa normal ang lahat. Iyon marahil ang pinakakilala niya sa pamilya nila, hindi ang pagsabog, kundi ang kakayahang ituloy ang umaga, kahit may natitirang abo sa loob. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang si Dina ang nagwawalis. Nakatali ang buhok nito ng mataas, may suot na lumang t-shirt ni Noel mula pa sa isa nitong outing sa Batangas, at hindi man lang tumingala agad nang maramdaman ang presensya niya. Maaga ka, sabi ni Lyra, ang tinig ay maingat na tila sinusukat kung saan pwedeng lumapag nang hindi muling guguho ang lahat. May class observation ako mamaya, sagot ni Dina. Ayokong maghabol. Tumango si Lyra at nag-init ng tubig para sa kape. Nasa likod bahay si tatay, kita sa bintana ang likod niyang bahagyang kuba habang nagdidilig ng mga tanim na inilipat mula sa pwesto sa harap. Si nanay naman ay nasa mesa, maingat na pinupunasan ang isang lumang garapon ng kape, na matagal nang pinaglalagyan ng asukal, walang bumanggit sa papel, sa folder, sa salitang nakasulat. Ngunit naramdaman ni Lyra ang kakaibang pagkapino ng mga kilos ng lahat, para bang may manipis na salaming inilapag sa lamesa, at bawat kutsara, bawat tasa, ay kailangang idaan ng dahan-dahan upang hindi tumunog. Mamayang hapon daw dadaan ulit si Noel, sabi ni nanay na hindi tumitingin sa kaniya, may dadalhin daw kasulatan para makita. Hindi sumagot si Lyra agad. Pinagmasdan niya ang pag-ikot ng kutsarita sa kape hanggang sa lumubog ang namuong gatas. Sabi ni tatay, sa Sabado na lang sana pag nandito tayong lahat, dagdag ni nanay pagkaraan, at doon lang bahagyang lumuwag ang dibdib ni Lyra, bagaman hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi pa rin naman iyon tiyak na panalo sa anumang bagay, baka pagpapaliban lang, ngunit may kakaibang ginhawa sa kaunting pag-antala kapag pakiramdam mo ay nahuhuli ka sa sarili mong bahay. Mabuti, sabi niya. Para malinaw. Hindi tumingin si nanay ngunit bahagya nitong ipinatong ang takip sa garapon ng mas marahan na para bang may sagot na hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. Pumasok si Dina sa loob, isinandal ang walis, at dumaan sa tabi ni Lyra para kumuha ng baon. Galit pa rin ba kayo ni kuya? Tanong nito na tila simpleng usisa, ngunit alam ni Lyra na hindi naman iyon maaaring maging simple. Hindi ko alam, sabi niya. Hindi naman laging galit lang ang nangyayari. Minsan kasi, ate, inuunahan mo na, tumigil si Lyra sa pag-inom. Ano ang inuunahan ko? Na may masamang mangyayari. Napatingin siya sa kapatid. Sa ibang tao, maaring pangaral iyon. Kay Dina, parang hindi. Mas malapit sa pagod na obserbasyon, parang ilang beses na nitong nakita sa kanya ang ganoong paghihigpit ng balikat kahit bata pa sila at may simpleng usapan lang tungkol sa sukli sa tindahan o sa nawawalang kutsara. Kapag hindi ka sigurado, patuloy ni Dina, lagi mong gustong hawakan ang bawat detalye. Kapag may hindi nasabi sa'yo, parang bawas na agad iyon sa'yo. Masakit iyong marinig dahil hindi naman ganoon kalayo sa totoo. Ngunit tulad ng maraming totoo, hindi sapat sa sariling paliwanag. Ikaw, tanong ni Lyra. Kapag may hindi malinaw, bakit parang ayos lang sa'yo? Nagkibit balikat si Dina at isinukbit ang bag, hindi dahil ayos lang. Minsan, hindi ko lang kayang mabuhay na lahat kailangang tanungin. Nakakapagod din. Umalis itong hindi naghihintay ng sagot, at naiwan si Lyra sa kusina na may pakiramdam na parang may iniwang maliit na salamin sa harap niya ang kapatid at hindi niya gusto ang nakikita, ngunit hindi rin niya mabasag. Sa opisina, dumating ng huli ang internet at sunod-sunod ang mga kliyenteng may hinahabol na loan para sa tuition, para sa tricycle repair, para sa padala sa anak na magsisimula sa review center. Nakakahinga sana si Lyra sa ganoong mga araw, dahil ang mga form ay may malinaw na kahon, may pirma sa tamang linya, may resibong isasama, may mga tanong na kapag nasagot ay pwede nang ituloy sa susunod. Ngunit nang mag-alas 2 at umilaw ang screen ng cellphone niya, bumalik ang magaspang na pakiramdam sa tiyan. Mula kay Noel ang mensahe, sa Sabado tayo mag-usap, huwag mo nang palakihin. Matagal niyang tinitigan ang huling pangungusap. Huwag mo nang palakihin. Ganoon ba ang tingin nito sa kaniya, na siya ang nagpapalaki, hindi naman imposible. Sa maraming taon, siya nga marahil ang kapatid na mas madaling makaalala kung sino ang nangakong mag-aabot ng kalahati sa bayad sa graduation picture ni Dina, pero hindi nakapag-abot sa oras. Siya rin ang nakapansin, noong si nanay ay ilang buwan nang umiiwas bumili ng bagong tsinelas, para may maipon pambayad sa gamot sa rayuma ni tatay, kahit hindi naman iyon seryoso, at hindi dapat tawaging malaking sakripisyo. Hindi niya pinagmamalaki ang memoryang iyon, sa totoo lang. Minsan gusto niya sana ng isip na kayang magpabaya. Ngunit sa text ni Noel,
Para bang ang lahat ng pagkapit niya sa detalye ay isang ugali lamang, ang gawing malaki ang dapat sanang maliit. Hindi siya sumagot. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Nasa sala si nanay at si tatay, pinapanood ang game show sa hapon, na madalas nilang ulitin ang sagot kahit hindi naman sila naririnig sa telebisyon. Naupo siya sa tabi ni nanay at nagbalat ng singkamas nang hindi agad nagsasalita. Ilang minuto rin bago ito ang unang bumasag sa katahimikan. Nag-text ang kuya mo sa'yo, tanong nito. Oo. Sa Sabado ng araw. Oo. Tumango si nanay, saka marahang nagsabi, huwag mo ring isipin na inaagaw na lahat. Napalingon si Lira, hindi ko naman iniisip na ganoon agad. Hindi siya sigurado kung totoo pa ang sagot na iyon o hindi. Minsan kasi, patuloy ni nanay, may ginagawa lang ang tao ayon sa alam niyang paraan. Hindi dahil gusto kanyang bawasan. Madaling sabihin iyon kung ikaw ang nasa gitna at pagod ng mamagitan. Ngunit hindi rin madaling salungatin si nanay dahil sa mga ganitong sandali, hindi ito nagsasalita bilang hukom kundi bilang taong matagal nang nakakakita ng magkaibang bersyon ng iisang pangyayari sa iisang bahay. Nay, sabi ni Lira, kapag laging siya ang gumagawa ng paraan, hindi ba dumarating talaga sa puntong siya na lang ang may alam kung paano gumagalaw ang lahat? Siguro, sagot nito, at ang pagkabigla ni Lira ay hindi sa inamin ni nanay iyon, kundi sa gaan ng pagkakabigkas. Para bang matagal na rin itong naiisip. Pero ikaw rin kasi, anak. Kapag may pagkakataong ikaw ang magsabi o kumausap, umuurong ka, natigil siya. Ilang sandali niyang binalikan sa isip ang mga pagkakataong pwedeng tinutukoy ni nanay. Noong si Mang Tino ay nagtanong kung magkano ang upa sa pwesto sa harap at si Lira ay nagsabing pag-isipan muna. Noong pinapirma ni tatay sa kaniya ang request para sa municipal assessor at sinabi niyang basahin munang mabuti bukas dahil gabi na. Noong may bumili sana ng lumang yero at pinakiusapan niyang huwag munang ibenta hanggang matingnan kung may magagamit pa, hindi niya iyon ginawa dahil sa pag-uurong sa responsibilidad. Ginawa niya dahil ayaw niyang magkamali sa ngalan ng lahat. Ngunit maaring sa labas, pareho lang ang hitsura ng pag-iingat at pag-urong, parehong may pagkaantala, parehong may espasyong pwedeng pasukin ng mas mabilis kumilos. Kinagabihan, habang nagsasampay siya sa likod, lumabas si tatay dala ang maliit na plastik na upuang paborito nito. Umupo ito malapit sa puno ng sili at tumingin sa ulap na unti-unting dumidilim. Mainit pa rin kahit hapon na, sabi nito. Oo. Tahimik silang dalawa. Mula sa kalsada. May nagtitinda ng taho at may batang tumakbong nakapaa, hinahabol ng aso. Alam mo, sabi ni tatay pagkaraan, noong bata pa kayong tatlo, ikaw ang pinakamadaling iwanan sa bahay, kahit sandali. Bahagyang napangiti si Lira. Dahil tahimik ako, dahil hindi ka basta-basta kumukuha ng hindi mo alam kung para saan. Hindi niya alam kung papuri iyon o paalala. Noel, kabaligtaran. Kahit hindi niya naiintindihan, hahawakan niya muna. Di na naman, susunod sa kung sino ang mas mukhang sigurado. Huminto si tatay at tila may gustong dugtungan, ngunit hindi pa handa ang dila. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang mas tama. Baka wala, sabi ni Lira, at napangiti si tatay sa ilong, pagod ngunit totoo. Baka nga. Minsan, ang pinakamalambot na pag-amin ay hindi nagpapagaan. Sa halip, lalo nitong pinapalinaw na walang isang kontrabida sa loob ng nangyayari, at dahil doon mas mahirap ipagtanggol ang sariling sakit. Dumating ang Sabado na may manipis na ulap at amoy ng basang semento, kahit hindi pa umuulan. Nasa mesa na ang mga papel, bago pa man matapos ni Lira ang pagsaing. Dumating si Noel ng 9:00, walang kasamang sigla ng mga nakaraang punta, at si Ate Mae ay mas tahimik kaysa karaniwan, nakaipit ang buhok sa likod at abala kunwaring nagre-reply sa cellphone. Si Dina ay umupo sa tabi ni nanay, tuwid ang likod, para bang estudyanteng naghihintay ng defense. Si tatay naman ay naglagay ng reading glasses, kahit hindi niya naman madalas ginagamit, tanda marahil na nais niyang makita ang usapan bilang usapan, at hindi bilang pag-aaway ng mga anak niya. Simple lang to, sabi ni Noel, habang inilalatag ang 2 pahina. Month-to-month lease, 12,000 ang renta. Ang ilalagay lang, iyong pwesto sa harap, hindi kasama ang mismong bahay o likod, si tatay ang lessor. Kinuha ni Lira ang papel. Maayos nga ang pagkakatype, may sukat ng espasyo. May clause tungkol sa utilities, may isa pang clause na bawal ipasublease ng walang pahintulot, walang tahasang masama. Ngunit dahil hinintay na niya ang sandaling ito nang may masamang pakiramdam sa loob ng ilang araw, naghanap ang mata niya ng isang lamat, kahit maliit, at natagpuan niya iyon sa pang-4 na talata,
kung saan nakasaad na ang lessor ay maaaring kumatawan sa pamamagitan ng duly authorized representative sa lahat ng transactions kaugnay ng renta at maintenance. Sino ang authorized representative? Tanong niya. Kung kailangan lang, sabi ni Noel, ako na muna, para hindi na nahahassle sina tatay. Nakasulat ba iyon? Hindi pa. Ilalagay kung gusto. Kung gusto, Lira, sabi ni Ate Mae, sa wakas ay inalis ang tingin sa cellphone. Para lang sa koleksyon ng renta at kung may reklamo sa tenant, hindi naman para ilipat sa pangalan niya. Hindi ko sinabing ganoon. Pero doon din naman lagi napupunta ang tingin mo. Naramdaman ni Lira ang pag-init ng batok niya, ngunit pinili niyang ibalik ang mata sa papel. Kung para kay tatay ang renta, dapat malinaw kung saan papasok. Kaninong account, sino ang hahawak? Sa bahay nga, sabi ni Noel. Kay nanay. Cash? Pwede. Sino ang bibilang? Anong klaseng tanong yan? Hindi tumaas ang boses ni Noel, ngunit lumitaw agad ang pagkapuno sa pagitan ng mga kilay nito. Hindi ba pwedeng simple lang, noong sinabi mong gawing malinaw, ito iyon? Sagot ni Lira. Ito mismo. Napakagatlabi si Dina at marahang sumingit, pwede namang ilagay na matatanggap ni nanay at tatay pareho, at lahat ng gastos mula roon pag-uusapan muna. Hindi masamang mungkahi iyon, at agad din sanang pumayag si tatay, ngunit napansin ni Lira ang pagliit ng mga mata ni Noel. Hindi sa ayaw nito sa malinaw, sa tingin niya, mas sa pakiramdam na pinagsususpetsahan ang bawat espasyo na pwede niyang galawan. Sige, sabi nito, lagyan natin. Inabot niya ang ballpen at gumawa ng mga dagdag sa gilid. Habang isinusulat ang maliit na pagbabago, biglang pumasok sa isip ni Lira ang dati nilang buhay noong hindi pa ganito kaayos ang mga dokumento sa bahay. Noong mga panahong si tatay ay nagsusulat ng utang sa likod ng karton ng sabon, at sapat na iyon dahil wala namang nagbibilang kung sino ang may hawak ng mas mabigat na bahagi. Hindi naman ibig sabihing mas mabuti noon, marami ring kalituhan, marami ring tampuhan. Ngunit kakaiba ang bigat kapag ang kapatid mo ay biglang naging mahusay sa wika ng mga kasulatan, ng permit, ng representative, ng month-to-month, at sa mismong husay na iyon ay unti-unting nagkakaroon ng mukha ang mga bagay na dati pawang loob, tiwala, at hiya. Nasa bandang ibaba ng papel nang matuklasan niya ang isa pang pariralang nagpahinto sa kaniya. Improvement subject to written consent of the lessor or representative. Bakit may representative na naman dito? Tanong niya. Kung may papagawa sa harap, sino ang kakausap? Sagot ni Noel. Hindi ba pwedeng lessor lang? Paano kung tulog si tatay, may trabaho si Dina, nasa opisina ka, at si nanay ayaw makipag-usap sa lalaki sa labas? Hindi ka agad nakasagot si Lira. Totoo ang bahagi niyon. Totoong maraming pagkakataon na hindi praktikal ipadaan ang bawat maliit na usapan sa magulang nilang tumatanda na. Ngunit ang totoo ring iyon ang mas nakakatakot, madaling ipaliwanag, madaling tanggapin, at sa dulo, madaling masanay ang lahat na may iisang tao nang humahawak sa pagitan ng bahay at mundo. Pwede naman siguro si tatay muna, mahina niyang sabi, ngunit hindi na niya gusto ang tunog ng sarili niyang boses, mas depensibo na kaysa malinaw. Tay, okay ba sa inyo iyon? Tumingin si tatay sa papel na parang masyado na itong maliit para sa mata at masyado nang malayo para sa loob. Kung sa akin naman ang pirma, sa akin pa rin yan, sabi niya, hindi iyon sagot. O sagot iyon sa paraan ng mga magulang na mas inuuna ang pagpigil ng lindol kaysa pagsukat ng bitak. Dumating ang ulan bago pa sila matapos. Maiksi lang, makapal, at nagpatunog sa bubong ng yero na para bang may humahabol na gustong pumasok sa usapan. Nagsiksikan ang malamig na hangin sa sala at huminto sandali ang pagtatalo dahil kailangang isara ni Dina ang bintana sa kusina. Habang pinapainit ni nanay ang natirang sopas mula sa almusal, nakita ni Lira si Noel na nakatingin sa papel. Hindi sa kaniya, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ay hindi niya nabasa roon ang inis kundi isang uri ng pagkapagod na halos kamukha ng sa sarili niya. Alam mo, sabi nito ng mahina, sapat lang na silang dalawa at si Dina ang makarinig, kapag lagi mong hinaharangan ang paraan, para mo ring sinasabing hindi ako mapagkakatiwalaan. Hindi siya agad sumagot dahil may kirot ang sinabi, hindi dahil bago kundi dahil baka nga iyon ang pinakabuod. Hindi iyon ang gusto kong sabihin, sagot niya sa wakas, pero ganoon ang dating, sabi ni Noel, at paulit-ulit. Tahimik ulit, maraming taon din bago niya napansing iba-iba pala ang anyo ng sakit sa magkakapatid. Ang sa kaniya, madalas nasa anyo ng kaba, na baka may malampasan, baka may hindi mabantayan. Ang kay Noel,
Maaring nasa anyo ng pagkapagod sa pakiramdam na ang bawat ginawa niyang pag-ako ay hindi kailanman tatanggapin bilang simpleng tulong. Laging may katabing tanong kung may kapalit ba. Si Dina naman, marahil ang sakit nito ay ang hindi pagnanais mapagitna, ngunit laging doon napupunta dahil siya ang pinakamadaling sabihan ng mag-ayos kayo. Hindi naman nagdahilan si Lyra para sa kapatid niya. Hindi rin kusang nawala ang pagdududa, ngunit nang tumigil ang ulan at muling binalikan ang papel, nagbago ang tono niya. Lagyan na lang na lahat ng collection nakasulat sa notebook. Date, amount, pirma kung sino tumanggap. At kapag may major repair o pagbabago sa pwesto, sasabihin muna, tumango si Dina agad. Si Noel ay hindi kaagad tumugon. Tinitigan lang siya nito ng ilang segundo na parang hindi sigurado kung ito ba'y tunay na paglapit o bagong paraan ng pagkontrol. Sige, sabi rin nito sa huli. Kung mas tahimik ka niyan, muli niyang narinig ang salitang tahimik, at bagaman hindi niya gusto ang pagkakagamit, hindi na niya iyon pinatulan. Sa dulo, si tatay ang pumirma, marahan. Dahan-dahan ang bawat letra na para bang muli niyang pinapatunayan sa papel ang pangalan na matagal ng pag-aari ng bahay kahit hindi iyon kailanman na isusulat sa pader. Si nanay ay pinapirma rin bilang saksi. Nang iaabot ang papel kay Lyra para tingnan ang huling dagdag, naramdaman niyang hindi pa rin siya payapa. Ngunit may kaunting pagbabagong hindi niya maikakaila. Ang takot ay hindi na singlapad ng 2 araw na nakalipas. Mas nakikita na niya kung saan ito nakaupo hindi lang sa posibilidad na may maagaw, kundi sa mas tahimik na posibilidad na dumating ang panahon na hindi na kailangan ng sino man sa kanila ang tanong niya dahil maayos nang nakahati ang papel ng bawat isa. Nang matapos ang lahat, si Ate Mae ang unang tumayo at nagsabi na kailangan na nilang umalis dahil may birthday raw sa side ng pinsan niya. Habang inaayos ni Noel ang folder, nakitang ni Lyra ang kamay nito na bahagyang nanginginig sa pagpasok ng mga pahina. Muntik na niyang itanong kung pagod ba ito, kung kumain na, kung may problema ba sa delivery ng truck, ngunit hindi niya ginawa. Hindi dahil sa pride lamang, kundi dahil sa bahay nila, ang maliliit na lambing ay kadalasang dumarating pagtapos na ang banggaan, at kapag inihulog ng masyadong maaga, ay para bang inaamin mong wala ng laman ang mismong ipinaglaban mo. Lumipas ang 1 linggo na tila maingat ang lahat. Nagsimula ang maliit na renovation sa pwesto sa harap, nilinis ang dating yero, pininturahan ang poste, inayos ang saksakan. Hindi naman malaki ang trabaho ngunit sapat para magmukhang may bagong balak ang harapan ng bahay. Dumating ang mga kahon ng plastic containers at ilang blue drums isang hapon. Tanda na totoong ang water refilling pick-up point ang uupa. Sa bawat pagdating ng materyales, sinasadya yata ni Noel na mag-text muna sa group chat nilang tatlo, kasama si Dina, may darating na pintura. Susunduin lang yung drum, ipapasok muna namin sa harap. Kapag binabasa iyon ni Lyra, hindi niya malaman kung matutuwa ba siyang sa wakas, ay may pauna o maiinis na bakit kailangan pang umabot sa ganitong alitan bago gawin ang simpleng pagsasabi. Ngunit sumasagot siya ng maikli sige. Noted o okay at sa mga isang salitang iyon, ay may kakaibang pagkapino na parang natututo silang magsuot ng guwantes sa pagitan ng isa't isa. Hindi bumuti agad ang pakiramdam niya. Sa halip, mas madalas niyang mahuli ang sarili sa pagtingin sa maliit na notebook na binili niya para sa renta, kahit wala pang unang bayad. Inilagay niya iyon sa drawer sa kusina, katabi ng resibo ng LPG at listahan ng utang sa tindahan, at paminsan-minsay binubuksan lang para tiyaking naroon pa rin. Malinis ang mga pahina, handa sa isang tungkuling hindi pa nagsisimula. Isang hapon, nadatnan niya si nanay na nakaupo sa may pinto ng kusina. Hawak ang isang supot ng munggo na hindi pa nahihimay. Pagod ka? Tanong ni Lyra. Hindi naman. Ngunit ang sagot ni nanay ay may kasamang malalim na buntong hininga. Naupo siya sa tabi nito at kinuha ang supot. Tahimik silang namili ng maliliit na bato sa munggo sa loob ng ilang minuto. Noong bata pa kayo, sabi ni nanay. Akala ko kapag lumaki na kayo, gagaan ang bahay. Hindi alam ni Lyra kung paano sasagot kaya hindi siya sumagot. Hindi naman bumigat dahil masama kayo, dagdag nito. Iba lang ang bigat ng matatanda na ang mga anak. Bahagyang ngumiti si Lyra. Nakakapagod ba kami? Minsan, hindi ngumiti si nanay, pero hindi dahil nag-aaway kayo. Mas dahil pare-pareho kayong may gusto ring maging mabuti. Napatigil si Lyra sa paghihimay. Sa simpleng pangungusap na iyon ay may hiwa ng awa at pagod na hindi niya inaasahan. Ang maraming away, lalo na sa pamilya, ay mas madaling ilagay sa hulma kapag may malinaw na masama at malinaw na mabuti. Ngunit paano kung pareho kayong naniniwalang may pinoprotektahan kayo?
Paano kung ang isang tumutulong ay hindi rin malinis sa kagustuhang kilalanin, at ang isang mapagtanong ay hindi rin malinis sa takot na mapag-iwanan? Paano kung sa ilalim ng lahat, pareho lang kayong natatakot na isang araw ay hindi na kayo mahalaga sa pagkakahabi ng bahay? Akala mo ba, tanong niya pagkaraan, maingat, may inggit ako kay kuya. Hindi tumugon agad si nanay. May dumaan na motor sa kalsada at nag-iwan ng maikling alikabok sa liwanag. Minsan, sabi nito, pero hindi lang sa pera. Napayo ko si Lira, hindi niya kayang sabihing hindi totoo. Hindi niya rin kayang sabihin kung kailan nagsimula. Hindi dahil mas malaki ang kita ni Noel o dahil kaya nitong bumili ng bigas ng maramihan o mag-abot ng sobre sa tamang oras. Mas malalim at mas kahiya-hiya marahil, inggit sa paraan ng kusang pagbigay sa kanya ng lahat ng papel ng may alam, may sagot, may kakayahang umayos ng gusot sa harap ng iba. Samantalang si Lira, kahit siya ang mas madalas nasa bahay, mas malapit sa mga singit ng araw-araw, ay laging para bang humihingi pa ng puwang bago marinig. Ilang araw pa, dumating ang unang renta. Isang Lunes ng hapon, habang wala pa siya mula opisina, dumaan ang tenant na si Mrs. Salcedo, isang balo raw na may 2 pamangkin na tutulong sa pwesto, at iniabot ang sobre kay nanay. Hindi ito bagong tauhan sa kwento ng buhay nila. Ilang beses na rin pala nitong napuntahan si Ate Mae at kilala ni Noel sa supplier ng containers. Ngunit sa bahay, isa lamang itong bagong presensyang hindi rin naman masyadong nananatili. Dumarating lang upang magbukas at magsara ng maliit na negosyong ang pinakamahalagang kahulugan ay hindi nasa mismong tubig kundi sa perang papasok kada buwan. Nang gabing iyon, binalangkas ni Lira ang notebook sa hapagkainan. Isinulat niya ang petsa, ang halaga, at pinapirma si nanay sa ilalim. Ganito ba talaga? Tanong ni nanay, nahihiya pang humawak ng ballpen na para bang pinapapasok sa opisina ang kusina. Para may record lang. Parang ang formal naman. Mas mabuti na yung formal kaysa malito tayo. Mula sa likod niya, narinig niya si Dina na marahang tumawa, hindi masama kundi pagod. At least, consistent ka, sabi nito. Hindi siya nagtaas ng ulo, masama ba yun? Hindi, sagot ni Dina. Minsan lang, nakaka-tense kang kasama, sa ibang araw, baka pinatulan niya. Ngunit sa gabing iyon, napansin niyang hindi pangaasar ang tono ng kapatid. Mas malapit sa malungkot na biro. Parang sinasabi lang nitong ito ang hugis ng ate mo, at ito ang kapalit ng pagiging kampante sa mga bagay na ayaw mawala sayo. Lumipas pa ang mga linggo at unti-unting nasanay ang bahay sa bagong trapiko sa harap. Mas maaga nang may kumakatok para sa delivery. May dumaraang tricycle na nagtatanong kung open na. May ilang kapitbahay na bumibili ng container ng tubig at sumisilip rin sa bakuran para makibalita kahit hindi tuwirang nagtatanong. May dagdag na pera sa bahay at hindi iyon maliit. Nabili ni nanay ang electric kettle na ilang buwan na nitong tinitingnan sa bayan, nabigyan ng pang-abono ang mga halaman ni tatay. Minsan ay may sobra pang ipinasok sa sobre para sa amilyar. Sa maraming paraan, gumaan nga ang ilang bagay. At sa bawat ginhawang iyon, may bahagyang hiya sa loob ni Lira, sapagkat mas lumilinaw na hindi lahat ng kinatakutan niya ay tumutungo sa panganib. Ngunit hindi rin lubusang nawala ang pakiramdam na may unti-unting pag-aayos sa paligid na hindi na nangangailangan ng pag-aproba niya. Isang Martes ng gabi, nadatnan niya si Noel sa kusina, na mag-isang umiinom ng malamig na tubig. Dumaan pala ito para dalhin ang resibo ng pintura, at ikumpara sa ginastos sa renta para sa isang maliit na partition sa pwesto. Wala sina nanay at tatay, nasa novena sa kabilang purok. Si Dina ay nasa kuwarto, may sign check na papers, hindi agad sila nagsalita. May kailangan ka pa ba sa notebook? Tanong ni Noel sa wakas. Wala. Nakuha ni nanay ng maayos ang renta kahapon. Oo. Tumango si Noel at ipinatong ang baso. Minsan gusto kong itanong sa'yo kung kailan mo ako huling tiningnan na hindi parang may dapat bantayan. Hindi niya inaasahan ang diretsong tanong. Hindi rin niya alam kung alin ang mas nakakagulat, ang nilalaman o ang katotohanang sinabi ito ng kuya niya nang walang saksi. Hindi naman ganoon lagi, mahina niyang sabi. Pero ganoon madalas. Tumingin ito sa labas, sa madilim na bakuran na ang ilaw sa gate ay bahagyang nanginginain ng gamo-gamo. Noong nagsimula akong magtrabaho, sabi nito, alam kong iba na agad tingin ninyo sa akin, hindi dahil masama kayo. Pero kapag may pera ka nang naiaabot, parang may papel ka nang hindi mo pwedeng tanggihan. Kapag hindi ka tumulong, madamot, kapag tumulong ka, mayabang, kapag nagdesisyon ka, nangingialam, kapag umurong ka, pabaya. Nakinig si Lira at sa unang pagkakataon ay hindi siya naghanda agad ng sagot. Hindi ko sinasabing mas mahirap sa akin kaysa sayo,
dagdag ni Noel. Pero nakakapagod ding lagi mong iniisip na baka may isang salita ka lang, may isa na namang magbibilang. May bahagi sa loob niya na gustong magtanggol sa sarili, sabihing hindi naman niya binibilang ang lahat, na kaya lang siya humihigpit ay dahil may mga bagay talagang unti-unting nawawala kapag walang nagtanong. Ngunit may isa pang bahagi na napagod na ring tumayo sa pwestong laging handang sumagot. Baka, sabi niya sa huli, pareho lang tayong may binabantayan. Magkaiba lang ang nakikita. Napatingin sa kaniya si Noel at bahagyang ngumiti, ngunit hindi ginhawa ang ngiting iyon. Parang pagkilala lang sa katotohanang hindi sapat para ayusin ang lahat, ngunit sapat para huwag na munang magsinungaling. Siguro, sabi nito. Pag-alis niya, naiwan si Lyra sa kusina na may kakaibang lungkot. Mas mahirap palang manatiling galit kapag narinig mo na ang pagod ng kabila sa wika na hindi palaban. Ngunit mas mahirap din maging magaan agad dahil wala namang tunay na nabura. Kinabukasan, isang maliit na pangyayari lamang ang muling nagpagalaw sa ilalim ng lahat. Nawala ang susi ng drawer sa kusina kung saan nakalagay ang notebook at ilang resibo. Hindi naman iyon malaking trahedya, maaring nailipat lang ni nanay o naiwan sa bulsa ni Dina nang minsang may kinuha itong tape. Ngunit nang mapansin iyon ni Lyra, ramdam niyang bumalik ang lumang higpit sa dibdib. Nakita mo ba yung maliit na susi? Tanong niya kay nanay. Hindi. Ikaw? Tanong niya kay Dina. Hindi rin. Baka nandyan lang. Naghukay siya sa ibabaw ng ref, sa tabi ng rice cooker, sa maliit na basket ng mga pin at gunting, hanggang sa lumabas si Dina sa kwarto at sabihing, Ate, baka naman wala lang. Baka naman wala lang. Iyon na naman ang uri ng pangungusap na pinakakinaiinisan niya, dahil sa maraming taon, sa maraming bagay, nagsisimula ang pagkawala sa ganiyan ding tono, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya nagsalita agad. Umupo siya sa silya, huminga, at doon niya napansin ang sariling kamay mahigpit sa gilid ng mesa. Mula sa bukas na pinto, pumasok ang tunog ng benta sa harap, may tumatawad sa container, may maikling tawanan, lahat ay umaandar. Lahat ay mukhang maayos. Ate, sabi ni Dina ng mas mahina, hindi lahat ng nawawala ay may ibig sabihin. At hindi rin lahat ng may ibig sabihin ay halata, tugon ni Lyra, ngunit hindi na matalim ang tono. Mas pagod, tiningnan siya ni Dina ng matagal. Saka lumapit at maingat na binuksan ang pangalawang drawer sa ibaba ng cabinet. Nandoon ang susi, nakapatong sa lumang reseta ni tatay. Baka si nanay ang naglipat para hindi maabot ng bata ni Aling Mercy kahapon, sabi nito. Kinuha ni Lyra ang susi at pakiramdam niya'y may bahagyang kahihiyan na naman sa loob. Hindi dahil mali siyang naghanap, kundi dahil kitang-kita niya kung gaano kabilis bumalik ang isip niya sa pinakaunang takot. Pasensya, sabi niya, hindi malinaw kung para kanino. Wala yon, sagot ni Dina, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay idinugtong nito, hindi ka ba napapagod? Napatingin si Lyra. Saan? Sa laging handa. Hindi agad siya nakasagot. Sa simpleng tanong na iyon, parang biglang naipon ang maraming hapon ng buhay niya, ang pag-aayos ng bayarin bago pa man singilin, ang pagtatabi ng resibo, ang pakikinig sa usapan ng matatanda kahit bata pa para alam niya kung saan lulugar, ang pag-iisip ng posibleng mali bago pa may mangyaring mali. Napapagod, sabi niya sa wakas, pero hindi ko alam kung paano hindi. Hindi ngumiti si Dina. Naupo lang ito sa tapat niya, at pinaglaruan ang susi sa ibabaw ng mesa, gamit ang daliri. Minsan naiinggit ako sa'yo. Sabi nito ng napakahina. Nabigla si Lyra. Bakit? Kasi kahit nakakainis, parang alam mo lagi kung ano ang gusto mong bantayan. Ako, madalas gusto ko lang matapos ang araw ng walang sumasabog. Hindi niya alam kung tatawa ba o maaawa. Marahil pareho. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo sa pwesto sa harap, may maliit na bitak na nagbukas hindi sa pagitan nila, kundi sa loob ng mga posisyong matagal ng kinasanayan. Ang maaasahan, ang mahigpit, ang madulas pakisamahan. Sa likod ng bawat isa, may pagod ding hindi palaging napapangalanan, hindi naging malalim agad ang usapan nila ni Dina pagkatapos noon. Walang biglang pagyakap, walang madramang pag-amin. Ngunit ng gabing iyon, nang umuwi si Noel upang maghatid ng isang kahon ng bagong mugs na libre raw mula sa supplier, para sa tindahan sa harap, napansin ni Lyra na hindi siya agad nag-ipit ng balikat. Tinulungan pa niya si nanay hugasan ang mga iyon at isa-isang ilagay sa stand. Maganda to, sabi ni nanay, hawak ang puting mug na may asul na guhit. Pwede sa kape ng mga bibili. Libre lang yan, sabi ni Noel, pampadagdag tingin. Dati, baka narinig ni Lyra sa linyang iyon ang bahid ng pagmamayabang. Ngayon, narinig din niya ang praktikalidad,
At kasama nito ang simpleng pagnanais na gumanda ang galaw ng bagay na siya ang tumulong magpatakbo. Hindi ibig sabihing wala ng angking nakasuksok doon. Ngunit hindi rin ibig sabihing puro iyon lamang. Mula sa sala, tumawag si tatay para sa balita sa telebisyon. Habang dumaraan si Noel sa tabi ni Lyra para abutin ang remote, nagkatinginan sila ng maikli lamang. Walang lambing, walang tapos na alitan, ngunit may bahagyang pagkilala na pareho silang pagod na gawing testamento ang bawat maliit na kilos. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang takbo ng bahay. Dumating ang ikalawang renta, na isulat sa notebook, na pag-usapan kung saan ilalaan ang bahagi nito. Nagmungkahi si Lyra na unahin ang pagpapagawa ng tumutulong gripo sa likod. Sabi ni Noel, okay, walang debate. Sa halip na guminhawa siya ng lubos, may kakaibang pangamba sa ganitong katahimikan, na para bang hindi siya sanay sa relasyon na hindi laging pinatutunayan ang sarili sa pamamagitan ng bahagyang salpukan. Ngunit natutunan niyang hindi lahat ng katahimikan ay pagtatakip, minsan pagod lang talaga, minsan paghihintay, minsan manipis na tulay na huwag muna sanang talunan. Isang gabi, nang tulog na halos ang lahat at nakapatay na ang ilaw sa harap ng pwesto, lumabas siya sa may bakuran dala ang baso ng tubig. Nandoon si nanay, nakaupo sa hagdan, nakatingin sa kadena ng gate na ngayon ay hindi na gaanong bago ang kintab. Hindi mo na masyadong tinitingnan, sabi ni nanay, napansin marahil ang pagsunod ng mata niya sa gate. Alin, yung kandado, umupo siya sa tabi nito. Siguro nasanay na, o baka naintindihan mo na, hindi malinaw kung tanong o pahayag iyon. Napangiti si Lyra ng bahagya, hindi ko pa rin gusto na walang sabi. Hindi ko rin gusto, napalingon siya sa nanay niya. Sa dilim, mas mahirap basahin ang mukha nito, ngunit mas malinaw marinig ang pagod na hindi kailangang itago sa liwanag. Pero totoo rin, dagdag ni nanay, na kapag may isa sa inyo ang kumikilos, madali kaming sumandal, hindi dahil hindi namin kayo mahal ng pare-pareho, kundi dahil tumatanda na rin kami, anak, at minsan, ang pinakamadaling sumalo ang nasasanay ding sumalo. Mahaba ang katahimikan pagkatapos noon. Sa malayo, may karaoke mula sa kabilang kanto, sintunado ang boses sa mataas na bahagi ng kanta, at may aso na paulit-ulit na tumatahol na parang may ipinaglalaban ding hangganan. Takot lang ako, sabi ni Lyra sa wakas, hindi niya alam kung kanino eksakto, sa nanay niya o sa gabi o sa sarili niyang loob. Sa ano? Na isang araw, lahat ng bagay dito may paraan ng gumalaw na hindi na kailangan akong tanungin. Tapos ako na lang yung taong narito, pero hindi kasama sa mismong pag-ikot. Hindi agad sumagot si nanay. Inabot nito ang kamay niya, hindi mahigpit, simpleng hawak lamang na parang pagsubok kung nandoon pa rin. Hindi ka nawawala dahil lang may ibang marunong kumilos, sabi nito, pero pwede kang lumayo kung puro pagbabantay ang dala mo. Masakit ulit dahil totoo sa paraang hindi naman sumusumbat. Sa loob ng bahay, narinig nila ang mahinang kaluskos ni tatay at ang pag-ubo ni Dina sa kwarto, lahat ay nandoon pa rin. Ang bahay ay hindi pa nahahati, walang malaking pirmahan na nagbura ng pangalan ng isa, walang maruming lihim na nabunyag. At gayunpaman, alam ni Lyra na may nabuksan ng bagay na hindi na muling maisasara sa dati nitong anyo, ang pagkakaalam na ang pagmamahal sa pamilya ay hindi automatikong depensa laban sa inggit, na ang pag-aambag ay pwedeng maging tulong at kapangyarihan ng sabay, at na ang sarili niyang paraan ng pagprotekta ay maaari ring unti-unting magtaboy sa iba palayo. Hindi nawala ang kaba, hindi rin nawala ang hinala na sa mga susunod na buwan, may mga panibagong usapang daraan sa pera, sa lupa, sa kung sino ang nag-asikaso at sino ang naiwan. Ngunit ng gabing iyon, sa tabi ng nanay niyang pagod na rin sa gitna, naranasan niyang umupo sa harap ng gate nang hindi binibilang kung ilang susi ang mayroon, kung kanino nakasabit, o kung sino ang huling humawak. At nang tumayo sila para pumasok, bahagya niyang hinawakan ang malamig na bakal ng kandado, hindi na parang ebidensya laban sa kapatid niya, kundi parang paalala na ang mga bagay na ikinakatakot niyang mawala ay hindi laging kinukuha ng biglaan. Minsan, pinapakawalan din ng kaunti-kaunti ng mismong kamay na pagod ng kumapit. Sa mga sumunod na araw, hindi naman biglang nagbago ang takbo ng bahay. Ngunit may mga sandaling napapansin ni Lyra na para bang mas marunong na siyang huminga nang hindi agad naghahanap ng tunog ng babala sa bawat maliit na kilos ng iba. At dahil doon lalo rin niyang napapansin ang mga bagay na dati nalulunod sa sarili niyang pagbabantay. Ang paraan ng pag-upo ni nanay sa dulo ng bangko kapag may iniisip, hindi sa gitna. Ang ugali ni tatay na ulit-ulitin ang bilang ng sukli, kahit tama naman sa unang bilang. Ang maikling pagpipigil hininga ni Dina, bago ito sumagot,
kapag nararamdaman na naman itong papasok sa alanganing usapan ang alinman sa kanilang magkakapatid. Minsan ay para iyong ginhawa, minsan naman ay parang pagod na bagong pangalan lamang. Sa umaga, dinadaanan na ng ilang bumibili ang pwesto sa harap at sanay na ang bahay sa tunog ng mga galon na inaangat sa kaluskos ng mga takip ng containers. Sa magalang ngunit mabilis na bati ni Mrs. Salcedo na laging tila may kasunod pang pupuntahan. Ang notebook sa kusina ay unti-unti nang nagkakaroon ng laman, petsa, halaga, pirma, maikling tala kung ano ang ibinawas para sa palit gripo o sa bagong extension cord. Hindi na kailangang ipaalala ni Lira sa lahat ang tungkol doon. Kusa nang inilalabas ni nanay ang ballpen pagkatapos tanggapin ang sobre, at sa maliliit na sandaling iyon may halo ng tuwa at hiya sa loob niya. Sapagkat may bahagi sa kaniya na nakadarama ng pagkilala, na para bang may naituwid siya, ngunit may bahagi ring alam na ang mga tao sa bahay ay sumusunod hindi lamang dahil naniniwala sila sa ayos, kundi dahil ayaw na rin nilang lumaki pa ang anumang pwedeng pagsimulan ng lamat. Kapag dumadaan si Noel tuwing hapon para tingnan kung maayos ang harap o kung may kailangang ipa-deliver sa tenant, nag-uusap na sila ni Lira nang hindi agad nasasabit sa lumang matutulis na salita. Ngunit ang gaan na iyon ay hindi pa ring lubos na tiwala, mas malapit sa sandaling tigil putukan sa pagitan ng mga taong pareho ng alam kung gaano kabilis sumugat ang sariling bibig. Papalitan daw ng tenant yung ilaw sa signboard, sabi minsan ni Noel habang nakatayo sa may pintuan ng kusina, hawak ang isang plastik ng pandesal na iniwan nito na para bang wala lang. Wala namang babayaran dito. Sila raw. Okay, sabi ni Lira. Sandali siyang nag-atubili bago idinugtong. Basta ilagay lang sa kasunduan sa susunod na note para may record. Tumango si Noel, hindi inis, hindi rin maluwag, ngunit may bahagyang pagkilala na alam na nito kung anong klase ng seguridad ang kailangan ng kapatid niya para hindi muling umigting ang paligid. Sa mga sandaling ganoon, nararamdaman ni Lira ang pagnanais na sabihin, hindi naman kita gustong bantayan ng ganyan habang buhay. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang lumapit sa isang mas simpleng pangungusap, humaharang ang lahat ng nauna na sa pagitan nila ang mga sobre ng kuryente, ang kandado sa gate, ang folder ng papeles, ang sariling hiyang hindi niya maibuka ng maayos. Kaya kadalasan ay mga praktikal na tanong pa rin ang lumalabas sa kanya, at ang loob na gustong gumaan ay napipilitang maghanap ng ibang daan. Isang Biyernes ng hapon, pinauwi sila ng mas maaga sa cooperative dahil may brownout na naman sa buong bahagi ng bayan. Pagdating ni Lira sa bahay, nadatnan niyang bukas ang lumang kahon ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa sa sala. Nasa loob nito ang magkakapatong na resibo ng amilyar, lumang tax declaration, kopya ng titulo na may kulubot na sulok, pati ilang papeles na hindi na niya sigurado kung may silbi pa ngunit hindi matapon dahil minsan sa mga pamilyang tulad nila, mas matakot mawalan ng papel kaysa mawalan ng espasyo. Si nanay ay nasa kusina, abala sa paghihiwa ng sitaw, at si Dina ay nasa sahig. Hawak ang ilang lumang envelope na tila pinagbubukod-bukod ayon sa hindi malinaw na tuntunin. Bakit nakalabas yan? Tanong ni Lira, at kahit mahinahon ang boses niya, ay may automatikong paninigas agad sa balikat ni Dina. May hahanapin lang si tatay, sabi nito, iyong resibo raw ng amilyar noong 1 taon. Para saan? Bago pa sumagot si Dina, pumasok si tatay mula sa likod, hawak ang basang tsinelas sa isang kamay, at may putik sa laylayan ng shorts. Pinahanap ko lang, sabi nito. Baka kasi kailangan sa munisipyo sa susunod na buwan. Anong meron sa munisipyo? Reassessment daw ng value sa side na to, sabi ni tatay, bahagyang iwas ang tingin, na para bang siya man ay hindi ganap na sigurado sa pinasok na usapan. Sinong nagsabi? Si Noel. Naramdaman ni Lira ang mabilis na pagbalik ng lumang kabigatan sa tiyan, hindi pa man malinaw ang kabuuan. Hindi dahil may kasalanan agad si Noel sa anumang may kinalaman sa mga papeles, kundi dahil sa pangalan nitong muling dumapo sa usapan, bago pa niya malaman ang pinagmulan. Anong reassessment? Tanong niya. Wala namang ginagawa sa lupa. Ewan ko roon, sabi ni tatay, at iyon ang uri ng sagot na mas mapanganib sa kaniya, kaysa tahasang paliwanag, sapagkat sa ewan ko nagkakabuhay ang lahat ng maaring ipasok ng isip. Basta may sinabi siya tungkol sa tax at classification yata. Hinanap agad ni Lira ang cellphone niya, at nakita ang dalawang hindi nabasang mensahe sa family group chat, isa mula kay Noel kaninang tanghali, nasa munisipyo ako. Sabi baka may pagbabago raw sa assessed value, dahil commercial use na yung front space. Titingnan ko lang. At isa pang mas huli, kung may makita kayong old receipts,
Itabi nyo lang muna, hindi mahahaba ang mensahe, wala namang halatang itinatago. Ngunit tumama iyon kay Lyra sa paraang hindi niya agad maayos sa loob. Tiningnan niya ang oras. Mga 4 na oras na ang nakaraan. Hindi niya nabasa dahil brownout at sunod-sunod ang asikaso sa opisina. Wala namang kasalanan si Noel doon. At gayon paman, may bahaging naghahanap pa rin sa pagitan ng mga salita ng puwang na maaring pagmulan ng pangamba, commercial use na ang front space. Classification. Assessed value. Mga salitang hindi mapanganib sa tainga ng ibang tao. Ngunit sa kaniya ay parang unti-unting pagbabago ng dila ng bahay, mula bahay na tirahan, tungo sa bahay na may gamit ng kailangang itala, kumpirmahin, tasahin, hatiin balang araw sa mas malalamig na tuntunin. Nag-text pala siya, sabi niya, mas sa sarili kaysa sa iba. Oo nga, sagot ni Dina, at may kakaibang pag-iingat sa boses nito, na para bang alam nitong kahit maliit ang pagkukulang ang hindi agad pagbanggit. Ang hindi agad pag-forward maaari na namang maging simula ng pagtatalong mas malaki sa mismong paksa. Naghiwalay sila ng mga resibo hanggang dumilim ang paligid at kailangan ng sindihan ang emergency light sa kusina. Nang gabing iyon, dumating si Noel nang hindi inaasahan. Dala ang isang brown envelope na may mga kopya ng guidelines mula sa munisipyo. Hindi ito dumiretso sa usapan. Nagmano muna kay nanay, nagtanong kung may natirang adobo, nagbiro kay Dina tungkol sa school program nito sa susunod na linggo. Ang ganoong mga eksenang pamilyar ay minsan mas nakakagulo kay Lyra kaysa sa prangkahang banggaan. Sapagkat sa ilalim ng kabuuan, may malaking bahagi sa loob niyang gustong payagan ang normal. Ngunit ang normal sa bahay nila ay matagal nang may kasamang hindi pantay na bigat. Ito lang yon, sabi ni Noel sa wakas, inilapag ang envelope sa mesa. Baka tumaas ng kaunti ang tax sa parteng inuupahan, kasi pumasok sa mixed use. Hindi pa naman final. Sabi tingnan lang daw natin ang magiging epekto. Kinuha ni Lyra ang mga papel, maayos ang pagka-photocopy, may mga seksyon na naka-highlight na marahil si Noel mismo ang nagmarka. Habang binabasa niya ang mga linyang may kinalaman sa assessed value at classification, naramdaman niyang muling lumalabo ang hangin sa pagitan nila, hindi dahil may nakita siyang pandaraya, kundi dahil kahit ang ganitong simpleng pagharap sa proseso ay nagpapatunay na si Noel pa rin ang unang humahawak sa mga pinto sa labas ng bahay. Siya ang nakakarinig ng mga salitang bago. Siya ang may kakayahang maglakad sa munisipyo, magtanong, umintindi, mag-uwi ng papel na naka-highlight na ang mahahalagang bahagi para hindi na mahirapan ang mga naiwan. At sa bawat pagkakataong may ganito, lalong mahirap ihiwalay sa loob ni Lyra kung alin ang pasasalamat at alin ang pagtutol. Magkano ang itataas? Tanong niya. Hindi pa sure, baka maliit lang, hindi naman kalakihan ang space. At kung hindi maliit, edi babawiin sa renta o pag-uusapan. Sino ang mag-uusap? Tahimik saglit. Si Noel ay napatingin sa kaniya, at sa tinging iyon ay may pagod agad, parang hindi pa man nagsisimula ay naririnig na nito ang dulo. Tay pa rin, sabi nito, kasama ako kung kailangan. Kung kailangan, ulit ni Lyra. At narinig niya sa sariling boses ang mapanuring tono na matagal na niyang sinusubukang bawasan, hindi niya iyon pinlano, kusang lumalabas tuwing nararamdaman niyang may umuusad na naman na bagay sa paligid na hindi siya nakasabay sa unang hakbang. Ano bang gusto mo? Tanong ni Noel, hindi pa galit, ngunit may mababang bigat na pamilyar na sa kanilang lahat na huwag nang asikasuhin. Hindi iyon. Inilapag ni Lyra ang papel. Ang gusto ko lang, huwag na namang umabot sa puntong may nangyayari na sa labas, at saka ko lang mababasa sa message. Nag-message ako, noong nandyan ka na, ano ang gusto mo, Lyra? Nakada may maisip akong tanungin sa munisipyo, kukuha muna ako ng pahintulot. Hindi pahintulot ang sinasabi ko, pero lagi doon ang bagsak. Si nanay, na kanina patahimik na nagpapainit ng adobo, marahang ibinaba ang takip ng kawali. Kumain muna kayo bago kayo magsimula, sabi nito. At sa ibang gabi, baka tumalab ang ganitong pagputol. Ngunit may mga usapang kapag napunit na ang gilid, hindi na kayang itupi pabalik ng kanin o ulam. Hindi ako nagsisimula, sabi ni Lyra, at agad niyang napansing mali ang pangungusap dahil halos lahat ng nagsasabing hindi sila nagsisimula ay nasa gitna na ng pagsiklab. Nagtatanong lang ako, pareho lang sa'yo yun madalas, bulong ni Dina, hindi naman para marinig ng lahat, ngunit narinig pa rin, nilingon siya ni Lyra, ano, wala. Sabihin mo, napahigpit ang hawak ni Dina sa sandok na kinuha niya sa tabi ng stove. Sinasabi ko lang, minsan kasi tanong ang anyo, pero may hatol na agad ang dating. Bumigat ang katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, wala ni isa sa kanila ang gumalaw.
Ang pinakamasakit sa sinabi ni Dina ay hindi ang mismong laman, marahil narinig na ni Lyra iyon sa iba't ibang bersyon sa isip niya rin. Ang mas masakit ay ang katotohanang galing iyon sa kapatid na kadalasang pinakamahina magsalita sa gitna ng alitan. Kapag ang tahimik ang nagsabi, para bang mas kaunti ang pagtatanggol na pwedeng gawin ng loob. So iyon pala talaga ang tingin nyo, sabi ni Lyra, at bago pa man niya gustuhin ang tono, naroon na ang lamat, na kahit anong itanong ko, ako agad ang problema. Hindi naman ikaw agad, sabi ni Noel. Pero hindi rin pwedeng lagi mong gawing pagsubok ang lahat. Pagsubok? Oo. Para bang kailangang dumaan sa scrutiny mo bawat galaw bago maging lehitimo. Masyadong mabilis ang pagtibok ng puso ni Lyra para makapili ng mas mabuting salita. Kasi kapag hindi dumaan, parang kusa na lang kayong gumagalaw at inaasahang sasabay ako. Hindi kita pinipilit sumabay, hindi nga. Iniiwan niyo lang akong humabol. Mas luminaw ang mukha ni Noel sa liwanag ng emergency light, pagod ang ilalim ng mata, manipis ang pasensyang iningatan nito nitong mga nakaraang linggo. Alam mo kung ano ang problema, sabi nito. Hindi mo matanggap na may mga bagay talagang hindi sayo hihingi ng direksyon. Napakagat si Lyra sa loob ng pisngi. May bigat ang sinabi, hindi dahil tahasang malupit kundi dahil may bahid ng bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Hindi direksyon ang gusto ko. Ano, kung ganon, validation. Naramdaman niyang parang nabuhusan ng malamig na tubig ang dibdib niya. Hindi siya sumagot agad dahil sa unang pagkakataon sa usapang iyon. May salitang tumama ng mas diretso kaysa karaniwan. Validation. Hindi niya alam kung tama. Hindi niya rin alam kung mali. Marahil may bahagi roon na ayaw niyang tingnan. Bago pa lumalim pa ang puwang sa pagitan nila, si tatay ang umubo ng malakas at nagsabing, tama na muna. Maliit na usapan lang ito, pinapalaki niyo na naman. Maliit na usapan. Minsan ay gusto ni Lyra ang ganoong mga salita mula sa magulang dahil may kakayahan iyong paliitin ang apoy. Ngunit minsan din, gaya ng gabing iyon, lalo lamang niyang nararamdaman kung gaano kalaki ang mga bagay na hindi kayang makita mula sa gitna. Ang hindi nakikita ni tatay o ayaw ng sukatin ay hindi ang text sa harap o ang message sa group chat, kundi ang pagod ng paulit-ulit na pagharap sa parehong sugat na nag-iiba lamang ng damit. Sino ang nauunang gumalaw? Sino ang naririnig? Sino ang kailangang humingi ng paliwanag? Sino ang napapagod maulit-ulit ang paliwanag? Hindi na ipinagpatuloy ni Lyra ang usapan. Umupo siya at kumain ng halos walang malasahan. Sa pagitan ng bawat subo, naririnig niya ang maikling tugon ni Noel kay tatay tungkol sa munisipyo, ang banayad na pagsingit ni nanay ng kuha ka pa ng kanin, ang labis na pag-iingat ni Dina sa pag-abot ng baso para walang tumunog ng malakas. Pagkatapos kumain, siya ang unang tumayo at nagkusang maghugas ng pinggan, hindi dahil sa kabutihan ng loob kundi dahil mas ligtas ang ingay ng umaagos na tubig kaysa sa posibilidad ng isa na namang maling salita. Habang naghuhugas, paulit-ulit niyang binabalikan ang salitang binitiwan ni Noel, validation. Totoo bang iyon ang gusto niya? Hindi pahintulot, hindi huling sabi, kundi ang mas tahimik at mas nakakahiya yatang pangangailangang maramdaman na ang sariling pagtingin, pag-aalala, at pagtutol ay may puwang bago pa tuluyang maisaayos ng iba ang lahat. Hindi niya agad kayang sagutin, ngunit habang tumatagal ang pag-iisip niya roon, mas nararamdaman niyang hindi sapat ang simpleng pagtanggi. Kinabukasan, hindi siya sumama sa pagsisimba. Sinabi niyang mag-aayos siya ng labada, at walang nagpumilit. Naiwan siyang mag-isa sa bahay ng halos isang oras, isang bihirang pagkakataon na dati hinihintay niya dahil mas madali para sa kanya ang paggalaw sa bahay, nang walang kasabay na yabag, walang kasunod na tanong, walang damdaming kailangang bantayan. Ngunit sa umagang iyon, ang katahimikan ay hindi naging ginhawa. Habang tinutupi niya ang mga tuwalya ni tatay, at pinapagpag ang lumang punda ni nanay, pauli-ulit na pumapasok sa isip niya ang anyo ng sarili sa mata ng mga kapatid. Ang kapatid na laging kailangang mabigyan ng paunang sabi, para hindi manikip ang mukha. Ang kapatid na ang mga tanong ay bihirang walang kasama ng hinala. Ang kapatid na kahit gustong maging patas ay nagdadala ng uri ng higpit na nakakapagod tumira sa iisang bubong. Hindi niya gustong maging ganoon. Hindi rin niya kayang sabihing hindi siya ganoon. Ang mas mabigat pa, unti-unti niyang nauunawaan na ang mismong pagsisikap niyang huwag maiwan ay maaaring siya ring dahilan kung bakit minsang kusa siyang naiiwan sa paraang hindi niya napapansin. Nang bumalik ang lahat mula sa simbahan, may dalang puto ang nanay niya mula sa kapitbahay, at normal ang kilos ng bawat isa, na para bang may munting pahinga ang bahay mula sa sarili nitong pagod. Si Noel ay hindi dumaan ng araw na iyon. Hapon na nang mag-message ito kay Dina,
hindi sa family group chat kundi direkta rito, at nang dumaan ang pangalan niya sa screen habang nasa tabi si Lyra, hindi niya sinadyang basahin, ngunit nakita pa rin niya ang isang linyang sapat para sumikip ulit ang loob. Baka ikaw na muna kumausap kay ate. Pagkabasa niya, agad niyang nilingon ang kapatid. Hindi pa siguro napapansin ni Dina na nakita niya iyon o napansin marahil ngunit nagkunwaring hindi. Bakit sayo? Tanong ni Lyra, mas tahimik kaysa sa inaasahan niyang lalabas. Tumingin si Dina sa kaniya, saka sa cellphone, saka muli sa kaniya. Ayaw lang siguro niyang lumala na naman, at ikaw ang tagapagitna. Hindi ko naman gustong maging ganon, pero ginagawa mo. Hindi sumagot agad si Dina. Inayos lang nito ang pagkakakurot sa dulo ng kumot sa sofa. Isang ugali nitong lumilitaw tuwing gusto nitong magpakatino, habang may hindi ka nais-nais na kailangang harapin. Minsan kasi, ate, sabi nito sa huli, mas madali kang kausapin kapag hindi mo nararamdamang direkta kang kinakalaban. Hindi iyon panunumbat sa tono, ngunit dahil sa sobrang simple, mas tumalim, parang may nagbukas ng bintana sa silid na matagal ng sarado, at doon mo lang naamoy ang kulob. Ganun ba talaga ako kahirap? Tanong ni Lyra. At hindi niya naitago ang bahagyang bitak sa boses. Sa sandaling iyon, hindi na usapan ng prinsipyo ang nasa gitna, kundi ang mas matandang sugat ng kahit sinong kapatid. Paano kung ang pinakaayaw mong maging totoo, tungkol sa sarili mo, ay matagal nang kita ng iba? Hindi ka hirap, sabi ni Dina, at tumigil, tila naghahanap ng mas tapat, ngunit hindi malupit na salita. Nakakaramdam ka lang ng buo. Minsan, sa sobrang buo, parang wala nang matitirang espasyo para huminga yung iba. Napaupo si Lyra sa dulo ng sofa. Sa kusina, naririnig ang mahinang tunog ng takip ng kaldero habang may inaasikaso si nanay. Sa labas, may batang tumatawa at ang tenant sa harap ay sumasagot sa tawag ng isa pang customer. Tuloy ang araw. Ngunit sa loob niya ay may dahan-dahang pagtabingi ng ilang bagay na matagal na niyang ipinagtatanggol sa parehong pangalan, pag-aalala, pagiging maingat, pagiging patas, at ngayoy kailangan na niyang tingnan kung may halong ibang laman. Hindi naman ibig sabihin na mali ang lahat ng naisip niya tungkol kay Noel, o na wala ngang anumang uri ng pag-angkin sa paraan nitong humawak ng mga bagay. Ngunit marahil hindi rin sapat na ituring ang sariling takot bilang purong prinsipyo lamang. Sa susunod na mga araw, si Dina nga ang naging daanan ng ilang maliliit na mensahe, minsan tungkol sa tax deadline, minsan tungkol sa resibo ng tubero. Minsan tungkol sa balak ni Noel na magmungkahi kay tatay na ipaayos na rin ang lumang bakod sa gilid dahil baka madamay kapag lumawak ang pasok ng customer sa harap. Hindi naman malalaking bagay ang mga iyon. Ngunit sa bawat pagkakataong naririnig ni Lyra ang, sabi ni Kuya, mula sa kapatid niya, may kakaibang kirot na hindi niya maipakita ng lantaran dahil kung ipapakita niya, lalo lang mapatutunayan ang bintang na hindi niya kayang hayaang dumaan ang mga bagay nang hindi dadaan muna sa kaniya. Kaya pinili niyang manahimik, at sa pananahimik na iyon ay may bagong anyo ng pagod, ang panooring gumalaw ang mga maliliit na pasya sa gilid, habang pinipigilan ang sarili na abutin agad. Minsan iniisip niyang marahil ito ang tama, ang ibaba ang kamay, ang huwag tumbasan ng tanong ang bawat usad. Ngunit ang pagpipigil ay hindi naman agad kabutihan. May mga gabi na pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalabasan ng boses sa sarili niyang bahay. Hindi dahil pinatatahimik siya ng hayagan, kundi dahil siya mismo ang nagtatali ng sariling dila, para lamang hindi na muling marinig ang salitang mahirap kausap. Dumating ang school program ni Dina sa isang Sabado, at halos lahat sa bahay ay sumama maliban kay tatay na naiwan dahil masakit ang tuhod at ayaw nang magtagal sa init. Sa gymnasium ng paaralan, habang pinapanood nila ang mga batang nakakostyum at paulit-ulit ang tugtog ng parehong instrumental, naupo si Lyra sa tabi ni Noel sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo na walang nakikitang lamesa o papel sa pagitan nila. Sa unay puro obserbasyon lang sa mga bata ang napag-usapan, sa guro ni Dina na masyadong malakas magsalita sa mikropono, sa kostum ng isang batang halatang inayos ng husto ng nanay. Ngunit nang tumayo si Ate Mae para bumili ng tubig at naiwan silang dalawa sa parehong linya ng mga plastik na upuan, biglang sinabi ni Noel nang hindi nakatingin sa kanya, "Hindi ko sinasadyang si Dina ang gawin kong daanan." Hindi alam ni Lyra kung sasagutin agad o hahayaan munang malusaw ang pangungusap sa ingay ng programa, pero ginawa mo pa rin, sabi niya sa huli. Oo, wala man lang pagdepensa, napagod lang ako, bawat diretso sa tin, parang may handa ng salubong. Inayos ni Lyra ang laylayan ng blouse niya sa tuhod, isang galaw para may magawa ang kamay. At sa tingin mo hindi ako napapagod? Hindi ko sinabi yon. Saglit silang nanahimik.
Sa entablado, may batang nakalimot sa linya at nagtawanan ang mga magulang sa harap. Mabait ang tawa ngunit sapat na pampahiyang mararamdaman ng bata. Hindi ko rin gustong parang ako lagi ang may hawak ng lahat, dagdag ni Noel, halos bulong. Minsan nga iniisip ko, mas madali sana kung may iba ring kusang kumausap sa munisipyo, sa supplier, sa tenant, pero kapag ginagawa ko ng mag-isa, nagmumukhang inangkin ko, kapag naghihintay ako, wala ring gumagalaw. May kirot ng pagtatanggol na sumulpot agad sa dibdib ni Lyra. Gustong sabihin hindi naman kasi sila binibigyan ng sapat na pagkakataon, na ang paraan ng kuya niya ay laging nauuna ng bahagya sa iba. Sapat para mahuli ka sa umpisa. Ngunit bago pa niya maibulalas iyon, sumagi sa isip niya ang sinabi ni nanay, ikaw rin kasi, anak, kapag may pagkakataong ikaw ang magsabi o kumausap, umuurong ka. At sa biglang pagdikit ng mga dating pangungusap sa kasalukuyan, naramdaman niyang hindi na niya kayang manatili sa dating posisyon ng buo. Siguro, sabi niya ng dahan-dahan, dahil kapag humahawak ka na, mas nararamdaman naming hindi na kailangan ang iba. At kapag kami naman ang papasok, pakiramdam namin huli na. Ngayon ay si Noel ang tumahimik. Sa katahimikang iyon ay may kakaibang paglapit, hindi pag-ayos, kundi ang simpleng pagpayag na may bahagi ng salita ng isa na hindi agad kailangang tanggihan. Posible, sabi nito sa wakas. Hindi ko rin naman alam kung paano yun aayusin nang hindi tayo ulit aabot sa ganito. Hindi na sila nag-usap pa ng malalim pagkatapos noon. Bumalik si Ate Mae, nagsimula ang susunod na performance, at si Dina ay tumingin sa kanila mula sa gilid ng stage na parang sinisiguro kung may panibago na namang kulob. Ngunit sa biyahe pa uwi, nang magkasama sila ni Noel at tatay sa likod ng sasakyan, habang si Ate Mae at si nanay ay nasa harap, napansin ni Lyra na hindi siya agad napapasandal palayo kapag naririnig ang boses ng kuya niya. Hindi iyon kapatawaran. Hindi rin paglimot. Ngunit may bahagyang pagbabagong hindi kayang ikaila ng katawan. Sa mga sumunod pang linggo, unti-unting sumiksik sa buhay ng bahay ang isa pang usapin. Hindi bago ngunit ngayon lamang muling sumingaw dahil may pumapasok ng dagdag na pera. Ang lumang bakod sa gilid na naghihiwalay sa kanila sa lote ng tiyuhin ni tatay. May ilang bahagi ng nakatagilid, at madalas ay doon dumadaan ang alikabok kapag may humahampas na hangin mula sa kalsada. Si Noel ang unang nagmungkahi na ayusin na. Sabi para maaliwalas tingnan sa mga customer at para hindi na rin mapagtripan ng mga batang umaakyat. Hindi naman kailangan ngayon, sabi agad ni Lyra nang marinig iyon isang gabi sa hapag. Wala sa plano niyang tutulan agad, lumabas lamang ang sagot na parang ugat na alam na ang daan. Tumingin sa kaniya si Dina, hindi naiinis, mas tila nagpapaalala. Napansin iyon ni Lyra at tumigil. Dagdag niya, mas mahinahon, baka pwedeng pag-usapan muna kung saan kukunin ang panggastos. Kakasimula pa lang ng renta, doon nga sa renta, sagot ni Noel, hindi naman buong buo, hati-hati, paano kung may ibang kailangan? Laging may ibang kailangan, sabi ni Noel, ngunit hindi na gaya ng dati ang tono, may pagod, oo, ngunit may pagpipigil na rin. Hindi pwedeng lagi na lang hintay. Huminga si Lyra at naramdaman niyang naroroon na naman sila sa gilid ng pamilyar na bangin. Ngunit ngayong alam na niya ng kaunti ang hugis ng sarili niyang pagtalon. Sinubukan niyang baguhin ang paa. Hindi ko sinasabing huwag, sabi niya. Ang sinasabi ko, baka pwedeng maglista muna ng priorities para hindi kung sino ang unang makaisip, iyon agad. Tahimik ang lamesa. Pagkaraan ng ilang sandali, si tatay ang nagsabi, gumawa nga kayo ng listahan. Napatingin silang lahat dito. Hindi ko na alam minsan kung ano ang uunahin, dagdag nito nang walang inis, kundi may simpleng pagkasuko ng isang matandang matagal nang sanay gumawa ng pasya sa sarili niyang bakuran at ngayon napapalibutan na ng mga anak na may sari-sariling lohika. Kung may listahan, hindi tayo hulaan, walang tumutol. Kumuha si Dina ng lumang notebook at isinulat sa unang pahina, gripo sa likod, bakod sa gilid, repaint ng kusina, dagdag ilaw sa may hagdan, check sa bubong sa tag-ulan. Habang idinidikta ni tatay ang ilang pangangailangan at sumasabat si Noel kung alin ang mas praktikal, napansin ni Lyra na may kakaibang pagdikit ng lungkot at ginhawa sa loob niya. Lungkot, dahil umabot pa sa ganitong anyo ang pamilya nila, na kailangan ng ilista ang mga pagkasira at pag-uunahin ng bahay na dati na pagkakasunduan sa kibit-balikat, at tanong ni nanay kung sino ang may kakayahan sa buwan na. Iyon, ginhawa, dahil marahil ito rin ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na ang direksyon ay hindi agad naghahanap ng iisang tagadala. Nang gabing iyon, matapos matulog ang lahat, binuklat ni Lyra ang listahang naiwan sa mesa.
Tiningnan niya ang sulat kamay ni Dina sa magkakatabing linya, ang maliit na checkmark na inilagay ni Noel sa tabi ng bakod. Ang bilog na ginawa ni tatay sa salitang bubong, dahil iyon daw ang ayaw niyang kalimutan paglapit ng Hunyo. Napakaliit ng papel, para sa lahat ng bigat na ilang buwan nilang pinagdaanan. At gayon paman, may kakaibang kababaan loob sa simpleng listahan, hindi nito nilulutas ang ugat, ngunit hindi rin nito pinagkakaila na may ugat. Nang dumating ang susunod na renta, hindi si Noel ang nagtanong kung saan ilalaan ang bahagi ng pera. Si tatay ang nagsabi, bakod muna, pero kalahati lang. Tira ang iba. Si nanay ay sumang-ayon, at si Dina ang nagbilang. Tinawag ni Lira ang sarili niyang pansin nang mapansing hindi siya nasaktan sa ayos na iyon, hindi dahil bigla na siyang walang pakialam. Kundi dahil sa unang pagkakataon, ang pasya ay hindi mukhang dumating mula sa isang tao lamang. Naalala niya tuloy ang gabing sinabi niya kay nanay na takot siyang isang araw ay gumalaw ang lahat ng hindi na siya kailangan. Marahil hindi pala iyon laging maiiwasan, may mga galaw talagang hindi tungkol sa kaniya. Ngunit may kaibahan pala sa hindi ka kailangan at sa hindi ka isinasama. Sa huling bahagi ng buwang iyon, habang inaayos nila ang mesa sa sala dahil may karpinterong darating kinabukasan para sa bakod, biglang sinabi ni Dina na baka sa susunod na sem break ay tanggapin na niya ang alok ng principal na maging coordinator ng grade level. Dagdag trabaho, ngunit may kaunting taas sa sahod. Napatingin sa kaniya si Noel at agad nagtanong kung kaya ba ng oras nito. Si nanay ay natuwa agad sa dagdag kita. Si tatay ay nagsabing mabuti iyon para sa experience. At si Lira, bago pa man niya na malayang nakangiti na siya ng buo, ay naramdaman ang isang payak ngunit malinaw na damdamin, hindi inggit, hindi pangamba, hindi ang lumang reflex na tanungin kung may kapalit, kundi simpleng tuwa na may halong pagtataka sa sarili. Marahil iyon ang unang maliit na tanda ng pagbabago, hindi malaki, hindi sapat para tawaging paghilom, ngunit sapat para mapansin. Hindi rin naman naging malinis ang lahat pagkatapos noon. May mga hapon pa ring sasakit ang loob niya kapag si Noel ay biglang nagdedesisyon sa supplier nang hindi na kumukonsulta. May mga umaga ring iikot ang mata ni Dina kapag masyado niyang inuusisa ang halaga ng materyales. May mga gabi namang makikita niyang napapapagod si nanay sa pag-iingat ng tono para hindi muling matalisod ang isa sa kanila. Ngunit mula nang mabuo ang listahan, mula nang marinig niya ng diretso sa bibig ni Noel ang sariling pagod nito, at marinig din sa bibig ni Dina ang sarili niyang bigat, nagkaroon ng manipis na pagbabago sa paraan ng pagtingin niya sa bahay. Hindi na lamang ito larangang kailangang bantayan laban sa pag-angkin, kundi lugar ding unti-unting hinuhubog ng mga ugali nilang magkakapatid na hindi basta mawawala. Kahit magbago ang laman ng sobre o dami ng susi, isang gabi bago matapos ang buwan, nagising siya sa mahinang tunog ng ulan sa bubong at sa boses ni tatay sa sala, kausap si Noel sa telepono. Hindi niya narinig ang lahat, ngunit nahuli niya ang ilang salitang sapat upang manatili siyang gising. Huwag mo munang ipilit, oo, pag-usapan, hindi naman aalis ang bakod. Nakahiga si Lira sa dilim at nakinig hindi sa nilalaman kundi sa tono. Wala roong takot, wala ring lubos na pagsang-ayon. May pagod, oo, ngunit may kakaibang katigasan din sa boses ng tatay niya na matagal na niyang hindi naririnig. Nang umaga, hindi niya tinanong si tatay kung ano ang usapan nila ni Noel. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil sa unang pagkakataon, gusto niyang makita kung may ilang bagay bang maaaring lumitaw sa tamang oras nang hindi niya hinihila palabas. Ngunit buong maghapon, habang bumabagsak ang ulan at humihina't lumalakas ang ilaw sa bahay, nanatili ang pakiramdam na may isa na namang munting usad sa ilalim ng lupa, hindi malaking pangyayari, hindi pa malinaw na pagbabanta, ngunit sapat para maramdaman sa talampakan. At nang gabing iyon, habang isinasara niya ang notebook sa kusina matapos ilagay ang huling tala sa gastusin, napansin niyang wala ang bagong kopya ng guideline mula sa munisipyo na kanina lang ay nasa pagitan ng mga pahina. Hindi naman nawawala ng tuluyan ang mga papel sa bahay nila, madalas lang na ililipat, na ipapasok sa maling folder, na dadala sa kwarto ni tatay, o natatabunan ng resibo sa tindahan. Ngunit ng sandaling iyon, sa simpleng puwang sa pagitan ng dalawang pahina, naramdaman ni Lira ang pamilyar na paninigas ng loob, at ang kasabay nitong mas bago, mas tahimik na tanong, kung muling may isang bagay na gumagalaw sa bahay na ito, nang hindi pa niya nakikita ang buong anyo, kaya na ba niyang maghintay nang hindi agad kumakapit sa dating paraan? O iyon mismo ang paghihintay na sa huli mag-iiwan sa kaniya sa may pintuan na naman, nakahawak sa susi, ngunit hindi sigurado kung alin ang talagang dapat buksan. Kinaumagahan,
hindi agad hinanap ni Lira ang nawawalang kopya ng guideline mula sa munisipyo, at ang mismong pagpipigil na iyon ang unang bagay na napansin niya sa sarili niya habang nagsasandok ng sinaing at nakikinig sa mahinang lagitik ng ulan na naiwan mula sa magdamag. Dati, sa unang puwang pa lang ng isang papel, sa unang salitang hindi susa, parang kusang sumusunod ang katawan niya sa pamilyar na galaw. Bubuksan ang drawer, hahanapin ang folder, tatanungin si nanay. Pagkatapos si Dina, saka magtatabi ng mga posibilidad sa loob na parang maliliit na patalim na kailangan lang ng tamang sandali para ilabas. Ngunit sa umagang iyon, ipinagpaliban niya muna, hindi dahil kampante siya. Hindi rin dahil bigla na niyang natutunan ang tiwala. Mas malapit sa pagod ang dahilan, ngunit may halo ring kakaibang pagnanais na makita kung ano ang mangyayari kapag hindi siya agad tumalima sa pinakauna niyang takot. Nasa kusina si nanay, tinutunaw ang kape sa lumang stainless na pitsel, at si tatay ay nasa labas na, nakayuko sa may gilid ng bakod na balak ipaayos. Si Dina ay naliligo pa, at sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang notebook ng mga gastusin, nakasara, may maliit na water stain sa sulok. Maaga bang darating yung karpintero? Tanong ni Lira kay nanay, pinipiling dito muna umikot ang usapan. Mamayang 10:00 pa raw, sagot nito. Sabi ng kuya mo, dadaan din siya. Ang dating si Noel ang unang pupuntahan ng isip niya sa sandaling marinig ang ganitong balita. Ngayon, may maliit na pagitan bago sumikip ang dibdib. Hindi sapat para tawaging kagaanan, ngunit sapat para mapansin ang pagkakaiba. Nakita mo ba yung photocopy ng guideline? Tanong niya sa wakas, parang normal na usisa lang. Hindi, sabi ni nanay. Baka nasa folder ni tatay. Tumango si Lira at hindi na agad humabol ng panibagong tanong. Habang kumakain sila ng pritong tuyo at mainit na kanin, naramdaman niyang may mga pagkakataong ang pagtitimpi ay parang mabigat na damit hindi ka pasanay, kaya lagi mong dama sa balat. Ngunit sa kabilang banda, may isang bahagi rin ng loob niya ang tahimik na nagmamasid. Ganito pala ang umagang hindi agad niya ginagawang hukuman ang kusina. Hindi ibig sabihin gumanda agad ang mundo. Mas marami lang siyang naririnig sa mga puwang ang pag-ubo ni tatay sa labas. Ang pagkalansing ng kutsara ni nanay, ang banayad na pag-awit ni Dina mula sa banyo ng isang sikat na love song na hindi nito kayang tapusin sa tamang tono. Nang dumating ang karpintero, kasama ni Noel, bitbit ang metro at isang maliit na kuwaderno, hindi agad sumingit ang kaba sa pinakagitna ng araw. Nakatayo si Lira sa may pintuan habang tinitingnan ang dalawa sa tabi ng bakod. Si Noel ay may hawak na maliit na plastik ng pandesal at kape para sa mga gagawa. At sa tanawing iyon ay muling sumagi sa kanya ang komplikadong anyo ng kuya niya sa bahay na iyon. Ang taong marunong umagap, marunong magdala ng pangangailangan sa tamang oras, marunong sumalo bago pa maipangalan ng iba kung ano ang nawawala. At kasabay noon, ang taong dahil sa mismong husay na iyon, ay madaling magmukhang may kamay sa lahat. Dati, kapag ganitong eksena, nakahanda na agad ang isip ni Lira sa paghahanap ng kung anong hindi nasabi. Ngayon, hinayaan muna niyang matapos ang paunang usapan. Nang lumapit si Noel sa may hagdan para uminom ng tubig, siya na mismo ang nag-abot ng baso. Salamat, sabi nito, bahagyang nagulat, na para bang napakasimple ng kilos pero may bagong accent dahil nanggaling sa kaniya. Ano pala yung guideline na wala na sa notebook? Tanong ni Lira ng diretsyo, ngunit hindi matalim. Humigop muna si Noel bago sumagot. Nasa akin. Inuwi ko kagabi para makita kung paano yung distinction sa declared use. Ibabalik ko sana mamaya. Napatango si Lira. Isang pangungusap lang iyon, isa pang paliwanag na kung ibang araw, ay baka pinag-iisipan pa niyang may kulang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang pinakaunang sumulpot sa kaniya ay hindi takot kundi kaunting hiya sa sarili. Hindi naman dahil mali siyang magtaka, kundi dahil ramdam na ramdam niya ang bilis ng dating reflex na gumawa agad ng mas mabigat na kwento mula sa kakulangan ng isang pahina. Sana nasabi mo lang, sagot niya pagkaraan. Hindi niya ito binitawan ng may paangil, mas parang paalala. Oo nga, sabi ni Noel, at wala ng depensa sa boses nito. Nadala ko lang at nawala sa isip. Napakasimple ng usapan, ngunit nang umalis siya sa may hagdan at bumalik sa kusina, naramdaman ni Lira ang maliit na paggalaw sa loob na parang hindi niya agad kilala. Hindi ito ginhawa, hindi rin tuwirang saya. Parang simpleng pagkawasak ng isang inaasahang alingawngaw. Sanay na kasi siyang may kasunod na banggaan sa mga ganitong pagkakataon, at nang walang dumating, napansin niyang may bahagi ng loob niyang tila naghahanap pa rin ng itutulak palayo. Habang inaabot niya kay nanay ang hiniwang sibuyas para sa tanghalian, inisip niya na marahil iyon ang isa sa pinakamahirap unawain sa tao, na kahit ayaw mo sa sugat,
nasasanay rin ang katawan sa hugis nito. At kapag biglang hindi na doon dumaan ang araw, may kaunting pagkawalang balanse ring naiiwan. Lumipas ang susunod na mga araw sa ilalim ng maliit na abala ng bakod. Pinalitan ang ilang poste, inayos ang pagkakatukod ng hollow blocks sa mababang bahagi, at sa harap ng bahay ay mas naging maaliwalas ang tingin mula kalsada. Tuwing may materyales na dumarating, nakalagay sa listahan ang halaga. Tuwing may kulang sa budget, naririnig na ngayon si tatay na siyang unang nagtatanong kung magkano pa ang matitira sa renta. Sa mga sandaling ganoon, napapansin ni Lira na unti-unting may bumabalik na anyo kay tatay na hindi naman talaga nawala, natabunan lang siguro ng mas mabilis na pagkilos ng mga anak. Hindi man ito marunong sa lengguwahe ng permit at classification, marunong pa rin itong magtakda kung alin ang kakayanin ng bahay at alin ang pwedeng maghintay. At sa paglitaw na iyon, may kaunting pag-urong din sa pangangailangang angkinin ng sinuman ang papel ng tagapag-ayos. Ngunit dahil hindi naman malinis ang anumang pagbabago sa pamilya, may mga araw pa ring sumasabit sila sa isa't isa. Minsan sa halaga ng pako, minsan sa oras ng pagdating ng tubero. Minsan sa simpleng tanong ni Lira kung may resibo ba sa biniling semento, at sa maikling buntong hininga ni Noel bago sagutin iyon. Wala nang malalaking pagsabog, ngunit hindi rin naging payapa sa paraang kwento lang ang kayang magbigay. Sa halip, ang kapayapaan ay dumating sa anyo ng paulit-ulit na pagpipigil, paulit-ulit na pagsasaayos pagkatapos ng maliit na pagkadulas, at paulit-ulit na pagpiling huwag gawing simbolo ng lahat ang bawat kapirasong pagkairita. Isang hapon, habang wala si Noel at si Dina sa kani-kaniyang trabaho, tinulungan ni Lira si nanay maglinis ng aparador sa kwarto. Inilabas nila ang mga lumang kumot, mga punda na may kupas ng floral print, at mga maliit na kahon ng alahas na karamihan ay walang laman kundi sirang hikaw at butones. Sa pinakailalim ng drawer, may lumabas na sobre na kulay kayumanggi, may lamang lumang listahan na sulat kamay ni nanay, pamasahe ni Dina noong college. Pambili ng drawing materials ni Noel noong high school, bayad sa thesis binding ni Lira. Mga maliliit na halaga, ilan daan, ilan 50, may iba na walang petsa. Ano to? Tanong ni Lira. Bahagyang natawa si nanay, nahihiya pa. Wala, dati ko lang sinusulat para alam ko kung paano hahatiin. Akala ko si tatay ang nagbibilang noon. Nagbibilang siya sa isip, ako, sa likod ng sobre. Pinagmasdan ni Lira ang listahan. Walang linya roong nagsasabing ibabalik ng mga anak. Walang marka kung sino ang mas malaki ang nagastos. Ngunit sa pagkakahanay-hanay ng mga pangangailangan, bigla niyang nakita ang isang anyo ng bahay na matagal nang nawala sa kasalukuyang araw-araw ang bahay bilang lugar ng tahimik na pag-adjust. Hindi nang malinaw na libruhan ng ambag. Hindi dahil mas banal noon, marami ring samaan ng loob, marami ring pagpapaliban. Ngunit ang listahang hawak niya ay walang galit, puro pagtantiya lamang, bakit mo tinago? Tanong niya. Ewan, sabi ni nanay. Siguro para may patunay ako sa sarili ko na nairaos. Pagkarinig niya roon, may tumama na hindi agad niya mapangalanan. Maraming taon na pala siyang abala sa pagtantiya kung may sapat ba siyang puwang sa desisyon, kung may sapat ba siyang karapatang magtanong, kung may sapat ba siyang ambag na hindi lang nabibilang sa pera. Ngunit hindi niya gaanong naisip kung gaano katagal ding nagpasya si nanay sa loob ng bahay na walang gustong kilalaning siya ang sentro. Hindi ito ang tipo ng inang tahasang magpapasalamat sa sarili. Mas malapit itong umupo sa gilid, magtabi ng resibo sa lumang sobre, at magpatuloy kinabukasan. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila ni tatay sa labas at hinihintay na tumila ang ulan bago isara ng buo ang pinto sa harap, inilabas ni Lira ang sobre at ipinakita rito. Naalala mo to? Tanong niya. Kinuha iyon ni tatay, tumawa sa ilong nang makita ang sariling sulat na nakasinggit sa ibaba ng isang pahina bayad sa bigas, iabono muna kay Nestor. Grabe, itinago pa pala niya to, sabi nito. Sandali nitong tiningnan ang listahan, saka ibinalik. Ganon talaga nanay mo, tahimik lang, pero may sarili ring accounting. Bakit hindi kayo nag-aaway noon tungkol dito? Tanong ni Lira. Alam niyang hindi naman eksaktong totoo ang tanong dahil naaalala rin niyang may mga tampuhan noon. Ngunit iba ang dating nila sa alaala, mas nakakalusot, mas hindi tinutubuan ng parehong uri ng bigat. Nag-aaway rin, sagot ni tatay. Hindi niyo lang alam lahat. Umupo siya ng mas maayos sa bangko. Ang kaibahan siguro, wala pa kaming masyadong iniisip na mana noon. Ang iniisip lang, paano matatapos ang buwan. Hindi mahabang paliwanag, ngunit sapat para tumimo. Mana. Hindi naman nila tahasang pinag-uusapan sa bahay. Bihirang ang banggitin dahil sa hiya, sa pamahiin,
sa parehong paniniwalang hindi dapat inuunahan ang mga bagay habang buhay pa ang magulang. Ngunit kahit hindi sabihin, naroon iyon sa ilalim ng maraming usapan, sa pwesto sa harap, sa bakod sa gilid, sa tanong kung sino ang may susi, sa pangambang isang araw ay may kahulugan ang bawat maliit na pag-ayos na ginagawa ngayon, hindi man ito lantaran. Iyon ang anino sa likod ng maraming simpleng salita. Hindi ko naman iniisip na agawan na agad, mahina niyang sabi. Hindi sigurado kung kailangan pa bang ipaliwanag iyon sa puntong ito. Alam ko, sabi ni tatay. Pero kahit hindi agawan, mabigat pa rin sa loob kapag pakiramdam mo may mas nakalapit sa manibela. Napatingin si Lira sa kaniya. Bihira si tatay sa mga pangungusap na ganitong kaganap ang anyo. Marahil dahil tumatanda na. O marahil dahil napapagod na rin itong magkunwaring hindi nito nakikita ang ilalim ng mga usapan ng mga anak niya. Pero may mali rin sa pag-aakalang kapag ikaw ang hindi nakahawak, nawala ka na agad, dugtong nito. Minsan, gusto nyo lang sigurong iba-iba ang hawak. Umabot sa kaniya ang pangungusap na iyon hindi bilang sagot kundi bilang gawain na kailangan pa niyang pagdaanan ng tahimik sa loob. Nang dumating si Noel kinabukasan para dalhin ang huling bayad sa karpintero, natagpuan niya sina Tatay at Lira na parehong nakatingin sa bakod mula sa may hagdan. Hindi magarbo ang bakod, mas tuwid lang ngayon, mas hindi na mapapahiya sa harap ng dumadaang customer. Ayos na rin, sabi ni Noel, mas maaliwalas. Mas mahalaga, hindi na tatagilid sa bagyo, sabi ni tatay. Si Lira ay tumango lamang, ngunit nang umalis si tatay para kumuha ng tsinelas sa loob, iwan silang dalawa. Dinala mo ba yung guideline? Tanong niya. Kinuha ni Noel mula sa folder at iniabot sa kaniya. Sa unang tingin, ordinaryong papel lamang ulit iyon. Ngunit sa pagtanggap niya, napansin niya ang maliit na sulat kamay sa gilid na halatang kay Noel. Ask if home use unaffected kapag alisin lease in future. Pinagmasdan niya ang linyang iyon ng mas matagal kaysa kailangan. Tinanong mo pa to? Oo, sagot ni Noel. Para lang malinaw kung sakaling ayaw na ninatay balang araw. Walang espesyal sa sinabi. Ngunit may kung anong lumuwag sa loob ni Lira dahil sa isang simpleng katotohanan, may iniisip din pala si Noel sa wika ng pagbalik, hindi lamang sa wika ng pagkuha at pagpatakbo. Hindi ito sapat para burahin ang lahat ng naipon niyang pangamba sa mga nakaraang buwan. Ngunit tulad ng maraming mahalagang bagay sa pamilya, hindi rin naman burahan ang nagaganap, mas malapit sa pagdagdag ng bagong piraso sa larawang matagal nang ginuguhit mula sa iisang anggulo. Salamat, sabi niya. At hindi niya tinukoy kung sa papel ba o sa tanong sa gilid o sa pagiging malinaw sa pagkakataong iyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Noel, wari hindi sanay sa ganoong diretsyo mula sa kanya. Wala yon, sabi nito, ngunit sa boses nito ay may maliit na pag-urong ng dating depensa. Dumating ang Disyembre nang hindi nila namamalayan. Sa Pilipinas, kahit hindi malamig ng tunay, may uri ng pagnipis ng hangin pagsapit ng Pasko, mas maraming ilaw sa kalsada, mas maingay ang speaker ng barangay, mas madalas ang listahan ng gastos sa bawat bahay. Dahil sa dagdag na kita mula sa pwesto sa harap, nakapagtabi sila ng kaunti para sa Noche Buena nang hindi kailangan manghiram ni nanay sa tindahan ni Aling Mercy. Bumili si Dina ng ham na hindi masyadong maalat. Nagdala si Noel ng 2 kahon ng spaghetti at isang maliit na bibingka mula sa suki niyang bakery. Si Lira naman ang nagmungkahi na bumili ng bagong plato, hindi mahal pero magkakapareho, dahil ilang taon na ring pawang pinagtagpi-tagping tira mula sa iba't ibang handaan ang gamit nila. Hindi kailangan, sabi agad ni nanay noong una, pero nang makita ang simpleng puting set sa bayan at ang presyo nitong hindi naman kalabisan, siya pa ang pinakamahabang tumitig sa mga plato bago tumango. Nang iniayos nila ang mga bagong plato sa aparador, may kakaibang gaan sa kusina, hindi dahil may nalutas sa pagitan nilang magkakapatid kundi dahil sa mga tahanan. May mga araw ding ang pagkakasundo ay hindi nanggagaling sa malalaking pag-uusap kundi sa tahimik na pagpayag na gumastos sa bagay na walang agarang balik, maliban sa pakiramdam na maari palang may bago nang hindi kailangang maging banta. Sa bisperas ng Pasko, dumating si Noel kasama si Ate Mae, at ang anak nilang si Inigo na ngayon ay mas matangkad na at mas abala sa cellphone kaysa sa paligid. Hindi naman nagtagal ang mga eksena ng tuwa. Mabilis ding bumalik ang mga tao sa kani-kanyang gawain, si nanay sa kusina, si tatay sa pag-aayos ng upuan sa labas, si Dina sa pagbalot ng maliit na regalo para sa exchange gift ng school, at si Lira sa paghiwa ng bawang. Ngunit may mas kaunting pag-iingat sa pagitan nilang magkakapatid. Hindi lubos, hindi pang pelikula, sapat lang na hindi na kailangang sukatin ang bawat kibot bago magsalita. Nang gabing iyon, habang naghihintay maluto ang spaghetti,
at umaalingaw-ngaw mula sa kapitbahay ang isang lumang Christmas song na paulit-ulit na pumipiyok sa huling nota. Napansin ni Lyra na si Noel ay nakaupo sa may lamesa, tahimik lang. Pinanunood si tatay na nagtuturo kay Inigo kung paano magsindi ng lumang parol nang hindi tumatama ang apoy sa papel. Walang nangyayari na dapat markahan bilang eksena, walang pag-amin, walang paghingi ng tawad. Ngunit sa tahimik na tanawing iyon, may biglang pumasok sa isip ni Lyra na marahil ito rin ang isa sa mga pinakamatibay na anyo ng pamilya, ang mga taong paulit-ulit na sumasabit sa isa't isa dahil pare-pareho silang malapit sa parehong sentro. At kahit gaano karaming beses magkaiba ang paraan ng paghawak nila roon, bumabalik pa rin sa iisang mesa dahil wala ring tunay na sanay tuluyang bumitaw. Pagkatapos ng hapunan, nang abala ang lahat sa paghuhugas at pag-aalis ng mga tira, lumapit si Noel sa kusina hawak ang isang maliit na brown envelope. Para kina Tay at Nay, sabi nito, bonus ko lang. Dati, maaaring naramdaman agad ni Lyra sa eksenang iyon ang lumang kirot, ang pag-abot ng kayang ibigay, ang anyo ng ambag na madaling makita, madaling pasalamatan. Ngunit ng sandaling iyon, mas una niyang napansin ang pag-aalinlangan sa paraan ng paghawak ni Noel sa sobre hindi pagtitimpi ng pagyayabang, kundi tila hiyaring may kasamang pagod, na para bang kahit ang simpleng pagbibigay ay may kasunod na sarili nitong bigat. Ibigay mo na lang mismo, sabi niya, baka isipin ni nanay sa galing kapag ako. Napatingin si Noel, pagkatapos ay natawa ng mahina, iyong tawang may kaunting pagtataka, at pagod na magkasabay. Ayaw mo na yatang mapagkamalang akin ang lahat. Ayaw ko lang ng gulo sa resibo mo, sagot ni Lyra, at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, gumaan ng tunay ang hangin sa pagitan nila, dahil sa isang biro na hindi may lason, hindi sila nagtawanan ng malakas. Ngunit sapat ang bahagyang pag-angat ng sulok ng bibig ng kuya niya para maramdaman niyang may bagay na natanggal, hindi tuluyan, pero totoo. Lumipas ang Pasko, dumating ang bagong taon, at ang buhay sa bahay ay bumalik sa karaniwan nitong anyo. May mga bayarin, may mga siraing muling mapapansin, may mga araw na kulang ang init ng tubig sa banyo, may mga araw na tahimik si nanay dahil may iniisip. May mga araw na nauuna pa rin si Noel sa pagbalita ng mga bagay sa munisipyo, at may mga araw na gusto pa ring usisain ni Lyra ang bawat detalye. Ang malaking kaibahan ay hindi na siya laging sumusunod sa unang bugso. Minsan nagagawa niya ng maghintay. Minsan hindi pa rin. Minsan, kapag naririnig niya ang sarili niyang tanong na nagsisimula ng tumalim, nakikita niya agad sa mukha ni Dina ang matandang pagod, at doon niya nababawi ng bahagya ang tono. Hindi iyon simpleng pagbuti. Mas malapit sa bagong uri ng disiplina sa sariling loob. Isang umaga, mga ilang linggo matapos ang bagong taon, nagising si Lyra ng maaga at nadatnang bukas ang gate. Hindi naman malaki ang pagbubukas, sapat lang para makapasok ang isang tao nang hindi na iangat pa ang bakal na trangka. Sa tabi ng pako kung saan dating nakasabit ang lumang susi, may panibagong maliit na hook at doon nakahanay ang 3 kopya ng susi sa gate sa magkakaibang keychain. Isang luma at kupas na may ribbon para kay nanay, isang simpleng itim para kay tatay, at isang asul na plastik na mukhang bago pa. Kanino yung isa? Tanong niya kay Dina nang lumabas ito para kumuha ng tubig. Sayo raw, sagot ng kapatid, halatang nagmamadali pa sa antok. Nagpagawa si tatay kahapon, sabi niya para wala ng hiraman. Napatingin si Lyra sa asul na keychain. Napakasimpleng bagay, isang kopya ng susi, hindi engrande, hindi simbolikong ipinasa sa seremonya, hindi bunga ng malaking usapan. Marahil para kay tatay, praktikal lang talaga iyon. Ngunit nang hawakan niya ang malamig na metal sa palad, may umakyat na pakiramdam sa lalamunan na halos ikinahiya niya, hindi dahil sa susi mismo, kundi dahil sa loob ng maraming buwan, kung ano-anong paliwanag at pangamba na ang nabuong anyo ng bahay sa isip niya. At ngayon may isang payak na galaw mula sa matanda niyang ama, na hindi naman naglulutas sa anuman, ngunit tahimik na nagsasabing may mga paraan palang maibalik ang puwang, nang hindi kailangang ipanalo sa argumento. Sabi rin ni tatay, dagdag ni Dina habang umiinom, ilagay mo raw sa bag mo, lagi ka kasing naghahanap. Napangiti si Lyra, bahagya lang, oo nga. Nang umaga ring iyon, nag-almusal silang kumpleto, bihirang mangyari sa araw na may pasok ang lahat. Nandoon si Noel dahil may ide-deliver daw sa malapit at naabutan ang agahan. Nandoon si nanay na mas maaliwalas ang mukha kaysa mga nakaraang buwan. Nandoon si tatay na paulit-ulit pa ring binubuksan ang maliit na kahon ng gamot kahit wala namang kailangan sa oras na iyon. Habang inaabot ni Lyra ang tuyo kay Noel, napansin niyang hindi na niya iniisip kung ilang bahagi ng bahay ang hawak nito sa isip
o kung ilang proseso sa labas ang mas alam nito kaysa sa kanya. Ang naisip niya, sa halip, ay mas payak at marahil mas totoo sa edad nilang lahat, na tumatanda na ang mga magulang nila, at anuman ang maging anyo ng paghahati, pag-ako, paglayo, o pananatili sa mga susunod na taon, hindi na babalik sa dati ang bahay na ito kung kailan sapat na ang pagiging anak para hindi mo kailangang alalahanin ang anino ng mga susunod na usapan. Ngunit hindi rin ibig sabihin yon na ang bawat hakbang papunta roon ay kailangang maging paglalaban ng puwang. Matapos kumain, si tatay ang unang nagsalita habang pinupunasan ang kamay sa lumang bimpo. Sa susunod na buwan, sabi nito, nakatingin sa mesa at hindi sa sinuman sa kanila, gusto kong ayusin natin yung mga papel ng bahay ng maayos. Hindi para maghati-hati. Para lang malinaw kung nasaan ang lahat, ano ang ano, at hindi kayo nagkakagulatan. Walang sumagot agad. Sa ibang araw, maaaring iyon na mismo ang mitsa ng panibagong pagkairita. Ngunit sa umagang iyon, iba ang tunog. Hindi dahil hindi mabigat ang paksa, kundi dahil nanggaling ito kay tatay sa paraang hindi tumatakbo palayo sa sarili nitong pagtanda. Lahat tayo nandito, dagdag nito. Mas mabuti nang alam ninyo kaysa puro hula, tumingin si Noel kay Lyra. Tumingin si Dina sa notebook sa kusina, si nanay ay hindi nagsalita, inayos lang nito ang isang plato na wala namang dapat ayusin. At si Lyra, habang hawak ang asul na susi sa ilalim ng mesa, ay naramdaman ang dating kaba na muling sumusulpot, ngunit hindi na ito kasing ligaw ng dati. May takot pa rin, oo, may pangamba pa rin na sa paglapit sa mga papel, sa mga hangganan, sa mga pangalan at karapatan, muling babalik ang mga lumang boses sa loob nilang magkakapatid. Ngunit kasabay noon, may mas tahimik na pag-amin, na hindi na rin makatarungan ang manatili sa buhay, na parang ang tanging paraan para hindi maiwan ay magbantay ng magbantay sa pintuan. Sige, sabi niya sa huli, at hindi niya alam kung gaano kalaki ang laman ng isang simpleng salita hanggang marinig niya itong lumabas ng walang pagtatanggol. Tumango si Noel, hindi masaya, hindi rin mabigat, parang simpleng pagsang-ayon lamang sa bagay na hindi na dapat itulak sa iba pang buwan. Sige, sabi rin nito, si Dina ang huling nagsalita. Sabado para walang pasok. Walang nagtawanan, walang sinumang nagkunwaring magaan ang lahat. Ngunit sa kakaunting palitang iyon, may anyo ng pagkakasundo na mas bagay sa kanila kaysa sa malalaking eksenang nakikita sa telebisyon. Hindi linis ang pakiramdam, hindi perpekto, ngunit sapat para umusad ang araw ng walang kailangang magpanggap na wala ng sugat. Nang gabing iyon, bago matulog, lumababa si Lyra sa may bakuran at tiningnan ang gate. Nandoon pa rin ang parehong bakal, ang parehong kislap ng ilaw sa kandado, ang parehong bakod na ilang buwan nang naging tahimik na saksi sa mga paglihis at paglapit nilang magkakapatid. Kinuha niya ang asul na susi mula sa bulsa ng shorts at ipinasok sa kandado, hindi dahil may kailangan siyang buksan, kundi dahil gusto niyang marinig ang tunog ng metal na tumutugma. Makinis ang ikot, mas madali kaysa sa inaasahan niya. Pagkabunot niya, hindi siya agad pumasok. Nanatili muna siyang nakatayo roon, habang mula sa loob ng bahay, ay naririnig ang mahinang usapan ni nanay at tatay, ang tawa ni Dina sa isang pinapanood sa cellphone. At ang pagdating ng mensahe sa group chat na malamang ay si Noel na nagpapaalala tungkol sa oras ng pagdating sa Sabado, hindi pa tapos ang mga bagay. Marami pang maaaring sumabit. Maaaring sa mga darating na taon, mas malinaw pa nilang maramdaman ang bigat ng lupa, ng pera, ng pag-aalaga, ng mga bagay na hindi na kayang takpan ng hiya lamang. Maaaring may mga araw pang maaalala niya ang dating bersyon ng sarili na kabantay, nakakunot, handang ipagtanggol ang puwang niya sa loob ng bahay na iyon, at hindi niya rin tuluyang maitakwil ang babaeng iyon, dahil bahagi siya ng paraan kung paano nakaabot ang loob ni Lyra sa puntong ito. Ngunit ngayong gabi, sa harap ng gate na minsang naging sagisag sa isip niya ng pagliit ng puwang, malinaw sa kanya na hindi pala iisang susi ang kailangang hanapin sa pamilya, at hindi rin iisang kamay ang dapat manatiling nakakapit. Minsan, ang tanging nagbabago lang muna ay ang paraan ng paghawak, hindi na parang baka maagaw, kundi parang may mga bagay na mas mabuting buksan ng hindi nag-uunahan. Kahit alam mong sa kabilang panig ay hindi naman laging ginhawa ang naghihintay.